What happens if you're a Pansit Malabon in lumpia wrappers? You know, safety? Ay! Ang ginagawa mo? Ano yung tira namin kanina? Sarap po eh. Babalot mo dito? Sure ka ba? Oh. Mayor, may ginagawa sa Pansit Malabon natin, no? Ang totoo niyan, siya talaga yung nag-request nito eh. Pinagmumukha niya lang ako. Wala sa script yun. Wala sa script yun. Siya po nakaisip nun. Sabi ko nga, huwag ko muna ubusin eh, para makapag-intro tayo. Naglaga ng puta. Game. Ang gagawin natin? Sigurado ka ba? Sa gusto mong gawin? Sige. Di ba idea mo to? Aamin Anong na ako. gagawin natin? Aamin na ako. Ako po talaga nakaisip na ilagay yung Pansit Malabon sa loob ng lumpia. Parang nahihiya ka. Hindi! Ako, wala. Kasama ko ang lumpia queen, pare. Madali lang yan. So ngayon, magluluto tayo. Tapos mamaya sa ating BOH portion, maraming nagtatanong din. Ano ibig sabihin ng BOH? Bacon or ham daw ba? Hindi po. Ang ibig sabihin ng BOH ay back of the house. Kasi, Akala ko baboy yun. leche! Leche ka. So mamaya, malalaman natin yung mga sikreto sa likod ng buhay ni Abby. Buhay content creator. Meron ba? Marami. Sige, extract mo, extract. Kanina lang. Hey! Anyway, lutuin na muna natin to. And aminin ko na sa akin po talaga nang galing to. Pero hindi natin kukunin yung existing na Pansit Malabon na galing nga pala kay Yeah. Mylene, pare. Ang number 11 na pinakamasarap. Ay, sorry. Number 1. Masarap. Nagustuhan, di ba? Hindi natin kukunin yun at ibabalot natin. Kundi gagawa tayo ng parang chunky na sauce. Yes. Chunky na Creative sauce. Oo. take. Ang sabi kanina sa akin ni Abby, nung dinidiscuss ko sa kanya to, sabi niya, hindi ba masyadong rich? Hindi ko alam. Bahala na lang, di ba? Yes. So medyo, yes. bawasan natin yung alat. Kailangan natin pag-usapan paano ba siya mag-work as a lumpia. Sige, meron ka bang parang guidelines? Kasi being the lumpia queen herself, meron ba? Pagka ganun, iniisip ko lang, pagkakagat mo, ano yung mararamdaman mo, ano yung may itsura niya. Tama. So, kung malaki siya kung thick siya, girthy na lumpia, kailangan yung feeling, not too rich, parang hindi siya nakasuya kainin. Tama. Kailangan meron tayong parang something substantial, or yung pinaka magbibigay ng structure sa kanya. So, kung sauce lang siya na liquid, it will not work. So, kailangan tayo maglagay ng either meat, veggies, thickener. Oh, pwede. para laputan natin siya. Yeah. Kung makikita nyo to, paki-zoom nga dito. Oh, yun, napakaganda. Kung makikita nyo dito, wala siyang sauce talaga. Ang sauce nito, pag nakikita ko to sa mga ay mamantika. Di ba tama, no? Ay, wala yung mantika, tapos para may giniling na may cone. Para siyang not adobong tuyo. Para siyang kaldereta na humihiwalay yung mantika. Para siyang ganon. Na hindi talaga siya nagsasabaw. Although, yung iba, yung mga modern variation, may sauce na talaga. Hubad na noodles, tapos bubuhusan ng sauce. So, medyo kukunin natin doon, di ba? So, hindi talaga to authentic Pansit Malabon. Mihingi po ako ng paumanhin sa mga kababayan ko dyan. Sana po patawarin mo. Si Abby talaga nakaisip ng... Ano ba yan? So, yun, gagawa tayo ng sauce na, sabi mo nga, may meat, may hipon din, tapos may thickener. Yes. Parang gagawa tayo ng maalat na maha blanca. Parang gano'n. Okay, gets. Gawin na natin to and magsisimula tayo sa... Cut mo muna yan. Miss Abby, ako na maghihiwa. Game? Ngayon, gawin mo muna yung base ng stuff natin. And eto, ako po magsisindi. Tuturuan ko po kayo. Hindi naman ako first time dito. Tama. Oo. Sindihan mo na lahat muna. Yan. Yan. Tapos saka mo siya ihinaan. Igigisa lang muna natin yung shells para mag-develop ng konting browning. Tapos, Flavor. Tapos, tsaka natin tutubigan, di ba? Nino. Ano yan? Ano to? Oh my... Ano yun? G***o. Ay, wala. Nakita mo ba? Buhay pa ako. Oh my God. Lumaki ako sa palengke tsaka sa baha ng Malabon. Uminom ako ng tubig baha. Ang langa, wala sa akin yan. How will I get over this? Dati nga may nagsend sa akin na screenshot. Ninong may nasama ata sa giling. Yung food processor namin, na gumagawa kami ng salsa, parang may bangaw sa loob. Tapos? Feeling ko nagiling namin. Oh my God! Oo. Kailangan ko bang kabahan para sa shoot natin? And, sagot ko na gamot mo. Malapit sa hospital. Oh, yan ang hospital. 3 hospital dyan, di ba? Okay na Pwede to. na yan, oo. Yan. Bigyan lang natin ng konting browning. Actually, pwede namang hindi na, pero mas masarap lang talaga kapag Pagka ginisa. nag-brown yan. Di ba? Yung mga technique dati ng mga lola-lola natin, yung binubuhusan lang ng mainit na tubig, tapos dinidikdik yung ulo. Okay naman yun. Ang problema doon, hindi siya nagigisa. Di ba? Mahal-mahal ng hipon, maximize natin yung flavor, di ba? Ito, pipigayin lang natin para yung masarap na sinisip-sip sa ulo, lumabas. Tama. Sige. Ayun o, tapos na yung liquid niya. Hinaan ko na kasi baka mag-evaporate lang yung kinukuha ko. Alam mo, may napanood ako sa internet. Kami din, may napanood din kami. Kami nag-uusap!
Anyway, may nabasa ako sa internet, napanood pala, wala na pala nagbabasa ngayon, na pagka hipon daw, hindi kailangang matagal pakuluan para makuha mo yung Yes. flavors. Apparently, kapag mas matagal, nawawala yung flavor compounds niya. Mas napunta sa ere, parang ganon. Yung bida sa Attack on Titan. Nanonood ka ba anime? Hindi. Oh, parehas tayo. Okay na yan, kaya kadami. Kahit dagdagan mo pa konti. Hindi, okay na yan. Make up your mind. Sorry na, hindi, dadagdagan ako. May dipingin namang atsuete. O, so, pakuluin lang natin ang saglit to, around mga 5 to 10 minutes, mga Yes. gano'n, no? Tapos tanggalin natin yung ulo. Meanwhile, pwede nating igisa na yung mga protina natin, pare. I found my purpose. So, meron tayo ditong giniling na baboy. Marami nagtatanong, Miss Abby Marquez, kung ang giniling na baboy daw ba ay hinuhugasan? Ako hindi. Okay. Saan galing ang giniling na baboy mo? Grocery o palengke? I make... Okay. Yan! Ito Hindi ko na hinuhugasan, pero I make sure to buy from reputable sources. Kasi yung giniling na baboy, basically, di ba, isa siyang chunk. Yeah. Kapag binili mo siya sa place na hindi masyadong alaga yung environment, kunyari, room temp, Yes. nadadapuan ng kung ano-ano, kapag giniling mo siya, yung mga dumi-dumi na yun, nandun na siya sa loob. Mismo. Tama yun. So, kung ganon, I would say, hugasan mo na lang. Okay. Pero, kapag nagluluto kasi tayo, di ba gusto natin ng browning? And hindi natin ma-achieve yun kung Basa na siya. Kung Oo. basa siya. That's why, kung gusto ko ng browning, bibili ako sa Grocery. grocery, hindi ko siya hugasan. Okay. Siya gamitin. Tama yung sinabi niya kasi ako lumaki ako sa palengke. Alam ko na ang pinakamadumi sa palengke talaga, bukod sa sahig, bukod sa kanal, ay yung gilingan talaga. Marami talaga ang gilingan. Kasi una sa lahat, malaking equipment yan. Hindi naman yan, binubuhusan lang ng tubig yan. Hindi ko sinasabing lahat, Hindi ko sinasabing lahat. Pero lumaki ako sa palengke, may merit yung experience ko. Totoo yung mga nakita ko doon. Pero kasi, ang problema, minsan, kapag sa grocery ka bumili, oo, sige, malinis, minsan wala silang option na less fat. Yes. Diba? Laging Wala fatty. kang option to Pumili ng karne. Mamili ng Oo. karne at yung proportion ng fat tsaka Yes. ng karne mismo. So, hit or miss yan. Tapos, eto pala, kung gusto yung hugasan yung giniling nyo, bahala na kayo dyan. Pero kapag ginamit nyo siya sa ipang lumpia, hindi na siya magdidikit, hindi na siya lalagkit. Mawawala na yung... Taba-taba. Yung protein niya na liquefy, mawawala na. Yeah. Ay, okay na to? Yep. Pwede na yan? Anong unahin natin? Giniling? Sige. Sige. O, hipon. 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 Okay, sige. Ako tinry ko dati hugasan ginilig eh. Kumalat lang sa ano eh. Saan kumaan? Sa lababo? Doon Sa sa bowl, oo. Pangit talaga hugasan ng giniling, pre. Pangit talaga. So, inugasan mo ba yung iyo? Alin, akin? Yung giniling? Okay, sorry. Kala ko yung akin. Yung giniling, hindi ko hinugasan yan. Ngayon, etong giniling namin ay galing palengke. Pero hindi ko pa rin hinugasan. Matibay na kami dito eh. Hindi na kami tinatabla ng mga ganyan. Pagka di ba? nainitan naman, mamamatay yung mga temperature sensitive na mga bagay dyan. May nabasa nga ako isa. Sabi doon, kahit anong dumi dyan sa pagkain na yan, mamamatay na yan kapag niluto. Ngayon, kung merong microbes doon na nabuhay at na-infect ako, deserve niyang ma-infect ako, pare. Kasi marami na siyang pinagdaanan. Diba? Niluto na siya, diba? Wow. Tama. Wow. Galing. Timplahan natin to ng patis. ang flash nito yung wala po buhay sa... Depende, sino ba yung kumakain ng flesh? Patis, pare. Eto, tatanggalin ko na to. Si Ian. Ooh. Nahanap ka ba ng cameraman? Actually. Ay! Yari! Taga Laguna pa to, pre. Ha? Ay. Lugi ka. Hindi, bibigyan kita ng accommodation. Oy! May bahay din naman siya dito. Reverse Harry Potter ayun, no, sa taas. What? Kasi kapag ilalim na Complete package dyan kasi pag umakyat ako dyan, kailangan magkapit ng chain sa leg. Tama. Ano? Hindi ko fufuli ko ba? Hindi, okay na yan. Medyo oo. ano lang. Getting there. Yeah. Wow. Ito, dinidikdik ko pa to. Sarap papakain nito. Oo. Pwede na itong ulamin eh. Cut na tayo. Ito na lang kainin natin, di ba? Lenggini. Medyo marami to. Okay. Gusto mo kalahati lang? Ikaw bahala. Hindi ko na ito mamantikan kasi may taba tong karne. Ha? Ano taba? Ito, may taba. May natamaan na naman, oh. Saktan ako Ay, doon. fuck. Wala, shoot yan! Hindi na shoot. Habang ginagawa ni Miss Abby, ako, maglalagay na ako ng kolorete. Anong gagamitin mo? Ito, atsuete sa lihiya. Sa lihiya? Sa lihiya, yes. Dalawang klase ang lihiya sa palengke. Isa yung lihiya lang. Atsuete. Atsuete sa lihiya, tsaka yung normal na atsuete lang. Yung sinasabi mong brown tsaka red, hindi ko sure eh. Depende kasi sa atsuete yun. Pero ang tinutukoy ko dito kung glossy ba siya o hindi. Okay. Oo.
Yung glossy, yun yung may lihiya, lye water. Paano naging gloss yun? Nilalagyan ng lihiya mismo. Hinahaluan lang siya. Tapos, ang ano doon, kumakapit siya sa tubig. Ito, tubig lang to. Pero kumuloy siya. Yung walang lihiya, sa mantika lang siya kakapit. The more you know! The more you know, pare, di ba? Pero kadalasan kasi nang binebenta sa palengke, may lihiya na talaga. Yung shiny. Basta Yung shiny. shiny, yes. Yung shiny na medyo kumpul-kumpul. Kapag hindi siya kumpul-kumpul, walang lihiya yun. Okay, gets. Habang nagigisa si Abby dyan, meron tayo ditong tinapa na Yes. durog. Maalat to, ha? Maalat. Maalat to. Mag-ingat kayo dyan. Konti lang muna. Konti lang muna. Minsan yung nabibiling ganyan, magkasama ng breadcrumbs. Parang Oy, pampalaki. talaga? Sa amin, sinasabi. Ay, sa amin wala. Sa Malabon, puro. Puro. Sorry naman. Puro. Pwede naman din talaga yun. Hindi, pre, ginagawa ko siya sa tinapanggalunggong. Kasi mas mausok siya. Yung lasa niya. Kasi Smoky. mas smoky siya. Pero tayong chicharon dito, may nabibili naman sa amin chicharon powder na. Yeah. Pero hindi natin alam kung kailan pa yun, di ba? So, chicharon naman, madaling bumili, di ba? Yep. Tsaka yung kinuha namin dito, yung chicharon may laman. Ayan na, nadali na. So, dudurugin natin to kasi isa to sa magiging thickener natin. Etong durog na chicharon na to. Actually, yung chicharon as thickener, ano siya? Marami siyang application. Pwede mong gamitin to sa iba't iba pang bagay. Like, Kunyari, gusto mo magpalapot halimbawa ng meron ka, halimbawa, alam mo yung red eye gravy? Para siyang gravy na ginamitan ng kape. Oo. Okay. Pero ang thickener mo doon ay chicharon, parang ang sarap nun. Red eye chicharon gravy. Alam mo yun? Kasi, sarap, man. para ang chicharon naman, very inoffensive yung flavor niya kasi lasang baboy lang naman yan. Yeah. Tubigan lang natin ng konti itechewa. Lagay na natin to ha. Ingat din kasi maalat-alat din to. Magaan yan mamamaga ng konti yan. Pero hindi pa siya totally matitiken dun sa level na gusto natin. Medyo malayo-layo pa. Oo. Yan. Diba? Sirain mo yung Malmal neto eh. Oo nga, ito si Abby, pinadala lang ng Hexlad. Hexlad, baka naman. Exclad, baka naman. Hexclad, baka naman. Ang bango, naamoy ko yung sisakon. Penga akong kutsara, baka si Abby lang. Nagtantokang buhay to. Pag may bisita, talagang kayo. Grabe lang sa yung hipon. Pero hindi pa siya overly salt. Pwede pang timplahan. Pwede man timplahan. Tsaka pag nilagay natin siya dito, para siyang shrimp bisque. Oo. Tutusin, pwede kang gumawa ng shrimp bisque, tapos lagyan mo ng chicharon. Ang daming pwede paglagay kasi inoffensive talaga ang chicharon Inang Tapos daling top mo pa with like, yung freshly pop chicharon. freshly crushed. Crush chicharon. So shrimp Tama. bisque na crunchy. Imbis na pwede Croutons. rin. Hindi, pwede rin to sa French onion soup. Tapos kasi merong bagit sa taas yun na pinapahigop nung kung chicharon yung ilagay mo doon, pahigop mo yung French Pwede yun Ayan, tinan nyo. Medyo lumapot siya ng konti, di ba? Ayan, konti lang muna. Cornstarch and water mixture. Ayan, pwede natin ilagay ito. Yeah. Lengini. Lalahatin ko. Lahatin ko na. Ponhi. Ay, may ano po. May sabaw pa ng hipon. Sige. May little ponhi. Tama. My little pony. May sabi, pwede bang patik ayam? Ako din. Ayan na. Sinisipon na ako. Allergy. Pero masarap. Gago, ang sarap ha. Sarap ng base. Oo. Foundation niya. Konti lang. There. Ulam ko sa kanin yan. Kung tutusin, pwede kang gumawa. Kunyari yung idea nyo na yung giniling na may tomato sauce. Wala kayo ng hipon, gawin yung ganto. Yun na yun. Pwede ng ulam yan Basically, kasi kulay lang naman to Oo, di ba? Ang hipon flavor. O kaya, Nor shrimp cubes. Nor shrimp cubes, oo! Nor shrimp cubes! Meron pa tayo mas malaking tray. George, paabot na mas malaking tray. Para tayo mag-temper ng chocolate. Nilagay natin sa malapad para mabilis lumamig. Tapos itatawad natin sa electric pan habang pinapalamig. At hopefully, medyo mag-solid siya ng konti. Yeah. Kung hindi naman, basta parang spreadable. Okay na yun, di ba? Mababalot na natin yan. Oo. Solid yan. So, Dota muna kami ni, sabi, tara. Okay. Ako yung antawag niya, support. Ay, support ka? Support din ako Ako yung support. Support din ako. Ito na siya, pre, Mapapalaman to, di ba? Oo nga Mapapalaman yan. Pwede na kang kainin ganyan. Pwede na nga. Cut na tayo, pre. Ito na lang, di ba? Rice bowl. Actually, ito yung sa restaurant dati, meron kami dating kung tawagin namin. Rice bowl siya, pero Pancit Malabon flavors. Tapos medyo deconstructed siya. O di na yun. Parang ganito yun, pero meron siyang 11 components. Okay. Hindi siya sama-sama, bukod yung sauce. Naalala ko dati, may customer nagsabi, order ako nito, pero pwede pakiseparate lahat ng components. Meron labing isang platito sa harap niya. Oh, gago. Di ko alam kung bakit niya pinagawa yun. Ngayon, ang napag-usapan namin with Abby, Yes. lagyan to magpo-fold ng spring onions sa kanya. Parang typical na ginagawa na iba, nagpo-fold ng herbs sa dulo Yeah. ng mix. Wala Tsaka may problema. kulay. May Tama. pagbasag ng kulay. Ngayon, kapag may lupa-lupa yung spring onions nyo, added crunch yun.
Flavor. Lagyan ko na ng spring onions to. Isa pa palang nilalagay, no, sa Pansit Malabon. Garlic. Naglalagay ng crispy garlic dyan. Yes. Gusto mo lagyan? Pwede, oo. Ang dami naman yan. Alam mo ba yung peking crispy garlic? Teka, peke. Hindi to peke. Ah, okay. Hindi, peke ito. Tikman mo. Ito yung typical. Ito yung, hindi na siya crispy Hindi na garlic. crispy garlic. Hindi na siya crispy garlic. Ito yung ano, hindi, makukunat din naman siya kasi basa naman Yeah. to eh. Pero ito yung mga crispy garlic na nilalagay sa mga lugawan. Peki na yun eh. Parang na siyang cornic na may flavoring. Legit, ba? tikman mo. Wala naman lasang bawang sa gitna. Nasa labas lang. Di ba? Hindi siya crispy Ano garlic. yan? Hindi ko alam. Feeling ko cornic eh. Di ba, Bino? Sa mga lugawan. Pero lasang garlic naman. Oo. I don't mind. Okay lang. O, lagyan nyo yan. Sige. Fold na natin. Tapos, wala nang iba kailangan gawin kundi ibalot yan. Ay, sorry. Ay, sorry. Miss Abby, anong gagamitin mo? Ang palengke lumpia wrapper o Palengke. grocery lumpia wrapper? Palengke. Okay. Gumawa kami yan eh. Gumawa ka nito? Oo. Like, gumawa ka? Oo. Pangarap mo dali yan lang, eh. man. Man, kita ko, nagaganon-ganon yan, no? Hoy, ako muna mag-post ha. Hindi ako marunong nun. Hindi ako marunong nun. Sige. Mag-post muna ako. Mag-post ka muna. Para matutunan mo kung paano. Yan! Sige. Gusto ko yan. Tama. Ito yung sayo. Ngayon, usod tayo. Ako ang gagamitin ko dito ay yung grocery. Nasaan na yung grocery? Kaya yun ang gagamitin ko. Kasi, una sa lahat, hindi ako magaling magbalot. Ikaw lang, Jackie. Oo. Mas madali kasi. Mas madali kasi talaga to. Medyo hack yan eh. Pangalawa, mas... anong May opinion idea mo? ako. Sige, ano idea mo? How do we incorporate calamansi? Feeling ko it will help pambasag ng richness. Iniisip ko sa sausawan. Sa sausawan. Oo, yun yung Suka. iniisip ko. Sukain kalamansi. Kasi yung lutong ng wrapper, bagay sa ano yun eh. Bagay sa, what do you call this? Sa suka. Sa isip natin may connection yung dalawa eh. Yung feeling naman, connected dyan sa kalamansi. Yeah. So may hit mo yung 2 points na yun, di ba? Ewan ko, nanguhula lang ako dito. Idea niya po to eh. So, so yun, pandikit. Pag-usapan natin ng pandikit. Ano ang pandikit mo dito? Usually, pwede ng tubig. Pero minsan kasi, pagka nagda-dry out yung lumpia, hindi siya kumakapit ng tubig lang. True lalo, walang halong So, itlog. ang pinaka-guaranteed, pwedeng pandikit dyan ay parang glue made of flour, cornstarch, water. Water. Ako, ang pandikit ko naman ay flour and water. Walang cornstarch. Yeah. Ngayon, Pwede na yun. tayo ang gumawa ng sarili nating pandikit kasi may pagkakaiba rin yan sa mga pandikit eh, di ba? Okay. Tara. Let's see kung may difference. So, eto ang cornstarch eh. Kuha ka niya. Yan, dalawa. Kasi ang pandikit ko, pwedeng pandikit sa project ng anak mo. Maano talaga? Oo, goopy Malapot. talaga siya. Malapot. Iba kasi binabasa lang. Ang importante naman dyan, masara. Yun lang naman yun, di ba? So, eto ay cornstarch. Eto lang ako. Cornstarch. Harina lang ako. Nawala yung pichel namin, ginagamit pang paligo ng anak ko eh. So, blender muna tayo. Para sa akin, yung flour kasi, siya yung pinaka nagbibigay ng structure. Kasi hindi naman lumalapat yung tubig pag nilalagyan ng cornstarch. Yes, tama. Pero nilagyan ko siya ng cornstarch para kahit anong mangyari, crispy yan pag na-fry. Tama! Kasi Oo nga. Yung flour at tubig, parang matagal pa siya bago mag-crispy. Totoo. Kung makapal. Oo. Pero kung manipis lang, Doesn't matter. naman, oo. Maganda yun ha. Hindi ko naisip yung bagay na yun ha. Wala namang strict measurements. Oh, ganyan sa'yo. Yep. Ganyan rin sa akin. Yeah. So again, whatever works para sa inyo, di ba? Paano? Tayo magbalot na. Ito gawin natin. Diyan ka, saan mo gusto? Sa taas o baba? Dito na, pang Okay, maganda. sige. Itlog! Ayun. Yan. Pakita mo sa kanila paano ako magbalot. Ay, ayan pala ay medium. Okay. Medium size yan. Kung ikaw ba gagawa nito, ganyan din bibilin mo. Yes. Ganyan din. Or large. Or large. Pero kasi dalawa yung ginawa mo. Yeah. Dalawa yung ginagamit ko kapag ka medyo babasa-basa yung filling. Tama. Para make sure na hindi siya sumabog. So, pinagpapatong ko silang ganyan. That's 1, 2. Tapos, kuha tayo ng filling. Tapos, make sure na lahat ng elements nandun. Tama. Tapos, since medyo rich ito, hindi ko siya masyadong dadamihan. Parang enough lang para each bite. Sakto Meron. lang. Oo, Oo. sakto lang. Tapos, full like this. Tapos, sa sides. Tapos, at this point, lagyan na nung pandikit. Masterclass yan. Oo nga eh. Ito nga eh. Yun. Ay, itlog di mo nalagyan. Ano. isa pa. One more time. Oo. Game, isa pa. Isa pa. Nakalimutan ko yung itlog. Sorry. So pa. 1, 2. Sa Okay. dalawa. Tara na natin to. 1. 2, 3. Yan. So, at this point, tiklop. Then, yung glue. Tingnan nyo to Gusto ko lang pakita sa inyo to. Pakitutok dito. Nakikita nyo to. Nakikita nyo yung curve na yan.
sa angulo na to parang flat siya. Pero kasi bilog yan, di ba? Yeah. Paikot niya na ganyan. Ito, tong shape na to, sobrang nagpapadali siya ng balot. Kasi, mamaya papakita ko sa inyo, mapapansin niyo yung tiklop niya dito, hindi nakaabot dito. Mamaya pakita ko sa inyo kung ano yung komplikasyon ng paggamit ng square sa bilog. Perfection! Ang ganda! Ano sabi mo dyan? Gorgeous. 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 Ayan, dikit na dikit siya. Tama, tama. Ito sa akin, Ano yung... ba? Cut na. Ay, kala ko kasi. Cut mo nga rin yung sahod nito. Kuha tayo ng ganyang amount. Pangit. Wala pa eh! Wala pa! Wala pa! Sorry. Ilan nilagay mo? Dalawa? Dalawa. Para lasang-lasa. Yan. Yan. Wala pa siyang shape. So, gagawin ko, gaganyan ko muna, tapos ibabataking ko. Tapos, isa pang tiklop na ganyan. Tapos, eto yung sinasabi ko. Kapag tiniklop mong ganyan, ayan o, nakaano siya dito. Nakaganyan siya. Yung pabilog, wala. So, usually, ginagawa ko, nilalagyan ko pa ng konting pandikit dyan. Kaya hindi pandikit siya, palaman yan, ang kapal o. Yan. Minsan dadalariin ko pa yan. Ganyan. Ganda, oh. Oo. Parang may skincare, oh. Tama, tama. Ang ganda. Either way, pinagdikit yung mga Shanghai, oo. Either way, parehas lang din naman yan. Di ba? Wala naman masyadong pinagkaiba yan. Nasa preference yun na lang talaga yan. Gusto mo, balot mo dyan, plastic eh. Bahala ka, di ba? Kahit anong gusto mo. Okay. Pero gagana yan, di ba? Dahon. Dahon. Ano bang dahon yan, di ba? Ayun, so, cut mo muna yan. Magbabalot muna kami. Tapos, tatrasyo ka namin si Ian. Bano. Dota ka pa. Bano. Huwag niyo i-follow Ian G. Bano. Unfollow kayo sa Ian G. Yan pala ng ENG, may giveaway ako. Pakita nyo sa akin na kapalo kayo sa ENG kasi na ako kay Gcash. So dahil andito si Lumpia Queen, meron siyang ini-aim na temperature. Ako wala eh. Yeah. Pag nilamig. Para maganda. Maganda. Ito yung hindi ko pinapakita sa videos ko, pero strictly, pag naglulumpia ako, gusto ko 350 to 375 para pagkabagsak ng lumpia, bumaba yung temperature. 350 pa rin siya. Tama. Oo. Kasi yun yung temperature na bibigay sa'yo talaga ng even yung brownness, tas good. Ako, pag mainit na. Okay na, oo. Away. Tapos ano to, ikaw nga, nilulubog-lubog mo ba yan? Hindi naman, ganyan siya. Hanggat maging brown lang. Eyeball lang din kung luto na siya. Oo, kasi luto na naman yung Kasi ano luto niyan na yung eh. loob Luto eh. na yung loob niyan eh, di ba? Ano na lang yan, wrapper na lang. Meron ako nakita dati way back 2018 ata. Sa may bandang Rizal o Tanay. Sa may bandang Rizal, Mag-airsoft kami noon. Di na itatanong, oo. Nag-airsoft kami ni Jerome dati. Wala pang ninong Ray, nagbabaril na kami ni Jerome. Nakaganyan lang ako sa ilalim eh. Tapos sasabihin sa akin, sir, hit, gano'n na lang eh. May nakita ako doon. Nagsasala siya ng lumpiang gulay. Nag-park kami. Lumpiang gulay, street food siya, vendor. Pero, walang kakulo-kulo yung mantika, walang movement yung mantika. Ano to? Binababad sa sa mantika na malamig. Bakit? Tapos, eventually, nagkakabula-bula na. Tapos, hanggang naprito siya, ang tagal pinirito yung isang salang ng lumpiang gulay. Sabi ko, bakit ganon? Ngayon lang ako nakakita ng slow frying. Papunta na sa confit eh. Oo, confit, Parang, parang pag ganon na masarap. siya eh. Ay ko, bakit kaya ganun? Bumili ako. Pagkabili ko, hanggang parang walang laman kasi na-dehydrate na lahat eh. Oo. Tapos pagkakagat mo, na pre, pati toge, malutong. Sobrang, kasi alam mo naman, pag sa labas, medyo maraming balot yan. Di ba? Lahat ng layers ng balot, malutong, separated. Para siyang croissant. Naging croissant. Ganon, croissant, pare. Lahat ng gulay sa loob, lumutong na rin. Okay siya in theory. Kaso ang problema, masyadong mamantika. Mamantika. Oo, pero okay siya in theory. Ngayon, kung siguro ilalagay mo sa tab yan, para isi-spin mo, para ma-extract mo lahat My ng God. mantika, baka pwede. Hindi, nilalaro ko lang sa isip ko yung idea. Pero di ba, kung isipin mo, ngayon na ako nakakain ng Crispy lumpiang all gulay. over. Yes, hanggang loob talaga. Parang na siyang naging chichirya. Alam mo yun? The vinegar of death. Medyo maanghang siya. Hindi mapula lang yan. Hindi naman maanghang yan. Parang kung eto na lang, tapos lagyan natin ng kalamansi. Okay na to Sige. Amin mo. Amin mo muna. Amin mo muna. Ang sarap. Diba? Oo, ano yun? Marami inalay na buhay dito para sa sukang to. Actually, ano yan? Gochugaru. Ah, okay. Tama ba? Gochugaru? Yung Sa Korean, flakes? flakes. Oo, tama. Ayan, sinasalang na ni Abby yung grocery lumpia wrapper. Tapos eto, dahil ako'y tamad, nakapigang calamansi juice. Sagad mo! Lahat na? Oo. Pero ang ganda oh, pre. Hindi ako ganyan magprito. Tinan mo, may putok-putok. Ako may putok, pero yung lumpia ako. Hindi, unahan ko na kayo. Masakit pag sa inyo nang galing, leche. Sa putok ang lakas. Baktol ata pinakamabaho. Okay, may mas mabaho pa sa baktol eh. Ugali ni Ian. Kasado yun, pre. Pre, Ay, oh. ang ganda. Ang ganda. Okay na, Nino. Okay na ba to? Konti pa. Okay na ba to? Konti pa. Anong tingin I think mo? okay na. Okay na? O sige, hanguin na natin. Ang maganda dito sa lahat ng ginawa natin, walang tumagas, walang tumulo, hindi tulad ng Parang tropa lechon, mo. Oo, ang kinis, di ba? Eto na, pare, ang ating, Ganda. ano to, lumpiang, pansit malabon. Lumpiang malabon na lang siguro. Walang pansit eh, di ba? Piang malabo. Oo, so ano bang kailangan gawin? Tik muna natin yan, pare, pero bago yan, Jerome, suma ka muna. Konti lang.
perfect bite. Game. 1, 2, 3. Mainit ba? Kamusta Wait sa'yo? lang, more. Parang puro itlog na kain ko sa first. Sino ba nagbalot nito? Hindi ako Parang ako kumakain ng palabok. Parang ako kumakain ng palabok. Exactly. Tapos, yung theory na bagay, yun, hindi naman siguro theory, yung fact na bagay, yung wrapper sa suka, nandun, nag-play siya. Tapos, as you chew it, lumalabas naman yung sauce. And kumukumbay dun sa kalamansi. Masarap ah! Masarap tao, pare! Pakita mo yung cross-section. Kanino? Ano? Humahabol eh. So, nabalance siya. Nabalance siya. Kasi, kaya nating ubusin tong bowl ko. Hindi siya hindi siya yung tipong, ay, isa lang ako, okay na ako. Ano siya eh? Hindi siya rich masyado. Yeah. Oo, ang galing. Saka nababahag ng suka. Si mais, di ba? Sarap. Nandun yung malabon. Andun, di ba? Nandun yung malabon. Bagay yung itlog ah. Like, hindi siya afterthought. Kasama siya sa experience, di ba? Kapag nadudurog yung yolk sa bibig mo. Alam mo, kanina lang sinadjust ni Alvin sa akin tong dish na to. Kasi, di ba, hanggang kagabi tinatanong kita kung ano gusto mong lutuin. Laro na ako maisip eh. So, si Alvin nagsuggest. Kaya ko parang katarantaduhan yun ah. Pero, it's so stupid, it just might work. Nag-work siya. Yeah. Feeling ko, maraming matutuwa dito pag natikman nila. Hindi ha parang kayokoham. Parang, ano yan? Hindi ganon. Like, siguro, maaari mong sabihin yon kapag narinig mo pa lang, nabalitaan mo. Pero pag natikman mo, It tangina. sounds weird, but it works. Pagka works. binigay ko to sa'yo, kinain mo, sarap ano to. Ganon. Sarap ano to. Hindi mo muna magigets eh. Kasi may disconnect eh. Tapos saka mo sasabihin, ay hindi, ano yan? Pansit malabon yan. Ay, oo nga! Ganon siya, di ba? Tama nga yung sinabi ni Abby na banda rito. Yeah. Yung gitna, yung single layer, ano na siya, medyo malambot na siya. di ba? Yeah. Ito yung last na finray. Tama. So, pero makikita nyo na it doesn't keep its shape. Ayan o, kita mo yun. Ganun na siya agad. Tama. O, tikman natin. Mainit to, Nino. Hindi mainit siya. Sino nagsabi? Ang ganito. Ang pagkain ng lumpia ay isang package yan. Hindi mo pwede sabihin na masarap yung palaman, tapos ganito yung balot. Kailangan pareha siyang okay. Sa dish na to, di hamak na mas okay to para sa akin. Yung, Really? Oo. Para sa akin alam mo bakit? Meron siyang chew. Ito wala nang chew eh, di ba? Siguro it's a matter of preference. Pero kasi, sanay akong kinakain itong lasa na to with noodles. Yeah, Gets mo? okay. Sabihin ko sana na ito, dahil mas delicate or manipis yung wrapper, mas nagsha-shine yung feeling. So I get what you say, na mas sanay ka sa lasa nito with noodles kasi pili ko nakukulangan ka pa sa additional na starch. Oo, or yung mabasag inert, yung walang lasa. na Yun. nakuha mo dito. Yes, oo. Pero pareha silang okay. Pareha silang okay Kasi talaga. masarap yung feeling eh. Masarap yung feeling kasi. Pero para sa akin lang, kung ako papipiliin dito ako talaga. And nakita nyo naman, pagdating sa, kunyari, longevity niya, ng lutong niya, para mas okay to. Yeah. Mas okay tong bagay na to, di ba? Kainin muna namin to. At saka nga pala, ang sarap ulamin nito. Masarap Ito. tong ulamin. Oo, masarap tong ulamin. Ito, as is, okay siya. Ito, masarap ulamin, di ba? Okay siya, pare, okay siya. Dapat itry nyo to kasi promise, madali lang siya and medyo mas mahal na konti kasi may hipon. May hipon. Pero naglalagay naman talaga ng hipon yung iba sa lumpia. So wala naman sigurong bago doon, di ba? So sige, kainin lang muna namin to, tapos kwentuhan na tayo pagkatapos. So, syempre, andito tayo with Abby Marquez dito sa ating BOH segment. Back of the house, pare. Kung saan alamin natin yung mga bagay-bagay na maaaring hindi alam na nakararami tungkol sa internet. Kwentuhan lang naman to. Nasa likod ng bahay ko. Sa likod ng bahay niya. Oh. Sa restaurant kasi, kapag sinabing back of the house, yun yung mga taong hindi humaharap sa customer. Mga Yes. kusinero. Pero yung front of the house, yun yung mga servers. Nakikipagsalamuha Yes. sa customer. Si Mais, yun nga mismo, di ba? Si Mais. May text daw si Alvin sa akin. Ang laki ng... Ay, okay. Sorry. Walang hindi nakakilala kay Miss Abby Marquez. Maraming hindi. O baka si Trump, di ka kilala. Pero sa labas si Trump, marami nakakilala sa'yo, di ba? And nakilala ka bilang lumpia queen. Yeah. Oo. Alam naman natin kung bakit. Alam natin kung bakit kasi lahat nilulumpia mo. Yes. So, doon ka ba nagsimula? Lumpiain ko nga to? Or alam ko ilang libong beses na tinanong sa ito, pero briefly daanan lang natin kung paano ba nabuo ang isang ikaw sa social media. Nabuo sa social media. Actually, nagsimula ako sinasabi ko sa public, January 2022. Kasi yun yung first video ko na pinost para makita ng iba. Pero mga 2 to 3 months before that, gumawa na ako ng 2 videos na nagluluto lang ako sa bahay. Hindi ASMR eh. Talaga nagluluto lang ako with my phone. Hands lang. Lalagyan ko ng music. Hands lang. Lalagyan ko lang ng music, tapos mapopost ko na. Pero para lang sa enjoyment no process of making a video. Yes.
Yes, editing, cooking. Yes, and for archiving the recipes. Yes, yes. Kasi, to be honest, hindi ko sa ulo yung recipes ko. Hindi ko sila sa ulo. Tsaka, sobrang enjoy talaga ako sa process ng filmmaking. Kasi before everything, ako yung tao na sumasali palagi sa mga filmmaking competition. Talaga? Yeah. Ah. Kaya, parang high school, sumasali ako sa mga... At first, it started with inter-school competitions. Pero sumasali ako sa mga Cinemalaya, ganyan-ganyan, as a videographer, as an editor. Ang galing Ang galing Yeah, and nung pandemic, I was actually a freelance video editor for other people. Yeah. Meron kang parang pinag-e-editan na Yes. content creator ngayon o hindi siya content creator? I don't think content creator na siya ngayon. Yes. Pero my point is, the skills. Nandun na, I think. Oo. Pero hindi ko siya ever na-consider na, mag-content creator kaya ako. Started with just playing around. And then, ito nga, very first video na ginawa ko, January 2022. Nagluto ko ng tuna pasta, 5-ingredient tuna pasta sa bahay. And binoise over ko siya. Sabi ko, this 5-ingredient recipe is gonna be your favorite something-something. So, para siya sa ibang tao. Kasi it's gonna be your favorite. Tama, Sino tama. makausap ko, di ba? Ibang tao. Oo. Pero ito, sinasabi ko na lang to ngayon, medyo retrospectively, o parang, ganun yung ginawa ko. Pero during that time, and actually every time, feeling ko marami naman sa atin na, what am I doing? Exactly. Yeah. Exactly. Yeah. Totoo yan. Yeah, Totoo yan. maraming experts, maraming tingin ng mga tao experts sila, or maybe me or you. A lot of people think, damn, they really know what they're doing. But in reality, we are just guessing along the way. Tama yun. Gusto kong sinabi mo yan Yeah. Gusto kong sinabi mo kasi minsan may mga nagtatanong sa akin, paano ba to? Paano ba ginagawa niyo? Paano ba magkaroon ng ganyang karaming following? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Paano ba pagagandahin yung videos? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Parang ikaw din. And na-discover na lang din natin what works for us. Oo. So, ito ang very first video na minent ko para panoorin na ibang tao. Nilagyan ko siya ng voice-over. Nag-viral. First taste of virality yun for me. Ilang views yun? Kung naalala mo pa. Nung nasabi mo na sarili mo, ay, wow, nag-viral yung first video. 23,000 lang. 23,000. 23. Pumalo. Ilang followers yun? 14. 14 followers. 14 followers pero nag-23K yung views ng video na yun. Malaki yun! Malaki yun! Malaki yun! Talaga! Oo. Sini-screenshot ko siya at pinupost ko sa Twitter, sabi ko, oh my God, what is this sorcery? Saan ako galing to? I'm famous now, you know. Tapos, after 3 days, I think nag-1M siya. Talaga? Oo. And para sa tao na never naka-experience ng ganun, para sa akin, oh my God, I can do this! Parang, siguro, ang mentality ko noon, pag inulit ko yung ginawa ko, next time, viral ulit. Parang feeling mo na-solve mo yung Oo. formula. Tsaka ako ako yung content creator na approaching everything very academically and more on the intellectual way. Sabi ko, nag-viral yung video na ginawa ko Inupuan ko. Pinanood ko yung video. Hinimay mo. Ano yung ginawa ko dito? Para Tama. next time, ito na yung formula gamitin ko. Okay. So, may hook, voice over, ganyan. Siyempre, binasa ko rin yung comments. Ang ganda ng boses, sabi, ang ganda ng voice, ganyan, bla bla, Pinoy ba to, ganon. Tapos, ayun, ginawa ko siya ulit. Spoiler alert, nag-flop. Pero yung flop niya, kung hindi 1M, naging 300K naman. Which is still a big deal. Still a big deal. Oo naman. Pero, after that, yung mga ulam namin sa bahay, nalaglag. ata yung audio mo. Yung mga ulam namin sa bahay, ginawan ko na ng video. Ganyan din. Same. Kasi sabi ko, ang saya naman mag-viral. Ang saya naman mag-viral. So, kasi fulfilling siya. So, yung mga ulam namin sa bahay, ginawan ko siya ng video. And parang every time, nagva-viral siya. And people are saying it because of my voice. Oo. So, doon nag-start. Siguro mga 5 to 10 videos yun. And then, doon na pumasok si Lumpia. And nag-start siya dahil naging unofficial caterer ako sa isang friend hangout. Sa mga outing. Kasi yung mga tao marunong magluto. Yun Sila yung tagaluto ng barkada. Ikaw yung tagaluto ng barkada. Okay. Tama. So, nag-outing kami, tapos ang handa, s'mores, tsaka lumpiang Shanghai. Yung leftover nun, ako yung nag-uwi. Tapos nakita ko siya sa bahay magkatabi. Marshmallow, chocolate, tsaka lumpia wrapper. Pwede kaya maging Lumpia? choco-mallow pa ito? Ng Jollibee? Kung ipiprito Ay, ko oo yung... nga, no? May choco-malo pa yung Jollibee. Kasi one of my favorite items yun ng bata ko. Pero na-face out siya. Wait lang, nung bata ka, kailan ba lumabas yun? Parang ang tanda ko na. So,
yun yung unang-unang lumpia ni Lumpia Queen. Yeah, experiment siya. Experiment. Following the same format na natutunan mo sa mga previous videos mo? Ganun ba? Hindi na. Nag-iba ka na Oo, rin? nag-iba. Pero, again, I wasn't aware na, ay, nagbabago ko ng formula. Walang ganon. Walang ganon. Feeling mo lang gagana to at this moment. Yeah. Oo. So, nakita ko siya. Tapos, in my head, talagang clear yung question, what happens if I fry the marshmallow in lumpia wrapper? May tanong agad, yun yung hook Oo, mo. yun yung Oo. tanong. Tapos, sabi ko, baka ginawa na to ng iba. Sinearch ko, wala pang gumawa. Okay. And feeling ko, magugustuhan din ng mga tao malaman kung ano ba mangyayari kung iprito mo yung marshmallow. Tinesting mo ba muna to bago? Hindi. So, oo. yung video na yun ay learning process mo din. Yes, learning process. And first time ko talaga siyang gagawin. Okay. Parang desidido ako na kung ano man mangyari dito, ipopost ko to kasi experiment siya. Exactly. And the video started with a question. So, what happens? And actually, nag-fail kasi marshmallow ay hangin ng asukal. Yes, Pag natunaw. nainitan, natunaw. So, yung mga tao, pagkabukas ko gano'n, gulat na gulat sila, saan yung marshmallow? Ayan. And naturally, nag-comment sila, dapat kasi frozen yung marshmallow, dapat frozen yung lumpia wrapper, or dapat dinoble wrap mo. And madali siya nag-viral. Basically, parang in like 2 hours, nag-1M siya. Uy, grabe yun Oh, yun yung parang fastest viral video ko. Na parang nakaramdam ako na, mag-work to. Mag-work to. Parang Doon siya nag-click. Naka-feel ako ng parang butterflies in my stomach moment. Which I always feel when I feel good something about Yeah. a thing, you know. Lahat ng comments, hindi ba lahat? Siguro mga 5 comments. Yung mga suggestion nila, nireplyan ko ng video of the same experiment. So ginagawa mo yung sinasabi nila. Yeah, so ginawa kong Content series. na yun in itself. Yeah, kahit medyo redundant or kahit parang kalokohan, ginawa ko yung mga sinabi nila. And then, ayun, naging series siya. Nag-gain ng views yun yung mga video replies Lahat na yun. viral. As in, every time I post, 1 hour, 2 hours, 1M. Grabe. 1M. Tapos nag-exceed mag 5M. So parang sa akin, it's working. Ako kasi yung taong mahilig. Ako yung tao na madali mabore. So parang after 5 videos, parang pause muna ako dyan. So bumalik ako dun sa ulam-ulam, sa mga dishes. Pero yung mga tao, ang comment nila, yan naman ang ilumpia mo. Wait, etong nangyayari na to, ilang linggo o buwan na to mula nung nagsimula ka? 1 month. 1 month? Yeah. 1 month. So, medyo puno ka nun. Like, occupied ka. Yeah. Oo, di ba? O, sige. Tapos sabi nila, ilumpia mo naman yung mga niluluto mong ulam. Okay. So parang dumikit siya sa mga tao. Nagkaroon ng recall na ito yung, ang ginagawa ng taong to ay naglulumpia siya ng mga bagay. And para sa akin, since proven concept naman na siya, it's also a curious question. Kasi me being a nerd about food, I would also want to experiment and explore. Ginawa ko na lang din. So, doon nagsimula na yung naging, Lumpia tinawag queen. na ako na lumpia queen. Okay, Yeah, okay. yeah. Hindi ako self-proclaimed, like some people would say. I actually didn't want to be called lumpia queen at first kasi mukha siyang nagbebenta ng lumpia. Tama, Alam mo yun? tama. Parang si Okoy Ki. O si Lugaw Queen, Oo, diba? tama, Lugaw Queen. tama, Ayoko tama. siya at first, pero kung doon ka nakilala, ito kasi parang narinig ko sa... I'm a super fan of Jack Conte. Siya yung founder ng Patreon. Sabi niya, you cannot choose what you're famous for. Kung gustuhin mo man na sumikat ka through this, or through this, parang at the end of the day, people are gonna choose what they like to see you in. Okay. Diba? Gusto ko yan. Ngayon Oo. ko na narinig yan. Pero oo nga, no? Wala kang control doon. Wala kang control doon. Kasi you can work really hard on a video, but hindi yung gusto ng mga tao. Tapos minsan, makakagawa ka ng video na it took you this fast to shoot. Pero yun pa yung magbabiral. Yes. People actually choose what they want to see you in. And luckily enough for me, nahanap ko agad yun. Oo. Naalala ko lang din, nung nasa resto ako, may feeling kasi na ganyan eh. Akala mo, pag naging executive chef ka, ikaw ang masusunod sa menu. Hindi totoo yan. Ang masusunod sa menu ay ang tao. Kahit gaano kaganda yun, di siya ilabas mo. Kung hindi bibili ng tao yan, wala kung hindi ka tatangkilikin, di ba? And I think ganun din sa social media. So, okay. Sige, eto na. Established ka na. Tumakbo ng 1, 2 buwan. Dire-diretso ka na. Kailan nag-click sa'yo na, okay, pwede ko tong gawing career kesa hobby lang? May jump yun eh. Yeah, for sure. Nagiging career siya kasi pag pumapasok na yung pera. Of course. Yun naman talaga yun, no? Pera talaga. Pera or anything that can be substituted sa work mo. And Ibig your sabihin, work. ex-deal, yun ba yung sinasabi mo? Yeah, work kasi gives you career. It's something that can sustain you. Yes. So, it gives you money. It gives you... A life, basically. It gives you a life, basically, no? Nag-start siya, I think for most creators, magsa-start talaga siya with ex-deals. Parang makikita ng mga brands na, uy, people watch her video
And they want to be featured in your account as a way to market their product. Oo. Pero ikaw bilang bagong creator, parang ang big deal din sa'yo na talaga. Big deal yun, Itong brand na to, gusto ko makatrabaho. Big deal yun, Big man. deal yun, sobra. Yung X-deal ngayon. Oo. Kasi, so X-deal meaning, bibigyan ka nila ng free products in exchange of a service. And yung very first ko is, may nagpadala sa akin ng isang box ng gulaman products. And mga 60 pieces ng gulaman. Ang dami nun. Iba-ibang flavor. Sachet. Iba-ibang flavor. And para sa akin, kasi ginagawa ko lang naman tong video, nag-experiment ako online, nas, parang nagbabiral, ganyan-ganyan. Pero wala naman talaga akong nare-receive na anything. So, yung first ever na nakakuha ko ng something tangible, o yung nahahawakan ko na talaga, out of something na kalokohan ko lang sa kusina, sobrang mind-blowing siya for me. Big deal yun. Kasi, in my head, totoo pala, totoo palang nangyayari to. May papatunguhan pala yung ginagawa ko. Gusto ko lang malaman ng mga audience natin, sa TikTok to, gusto kong malaman ng mga audience natin na sobrang passionate ng mga TikTok content creators. Kasi, to be perfectly honest, wala namang monetization sa TikTok. Wala kang makukuha. Wala kang makukuha. Kahit meron kang video na may 10 million views, wala kang makukuha doon. Yeah. Wala talaga. Oo, sige. Pwede mo sabihin na, eventually, pwede mo namang i-monetize yung viral mo. Eventually. Pero at this moment in time, wala. Yeah. Wala talaga. So, may kita niyo yung ginagawa niya. Parang, okay, ginagawa ko lang to kasi masaya ako. Yeah. Exactly. Ganun siya. Ako, on the other hand, nung nag-Facebook ako, wala. Wala naman talagang hindi ko alam na may kita sa Facebook doon. Pero nung nag-YouTube ako, nung pumasok ko sa YouTube, doon ko talaga sinabi sa sarili ko na, okay, gagawin ko to para kumita. Kasi alam ko may pera sa YouTube. Alam kong may trabaho doon. Pero, yun yung intentional na pagtanong ko. Pero nakita mo na yung success sa Facebook bago ka nag-YouTube. Yes, pero it's a whole different animal pala talaga. Yeah. Hindi siya parehas. Yeah. Hindi siya parehas. Pero ikaw, nung nakuha mo yung una mong gulaman products, Yeah. dun na nagsimula na parang, okay, pwede akong mabuhay dito Pero Ganun products pa lang yun Products pa lang yun. Anong ginawa mo doon? Pwede ko bang malaman anong ginawa mo sa napakaraming gulaman na yun? Well, ginamit lang namin siya sa bahay, pinamigay ko. Kasi Yes. hindi ko naman kakainin yung 60 gulaman, di ba? Pero doon talaga ako nagkaroon ng realization na meron palang, parang, totoo pala to. May ano pala to? Yeah. Meron pala talagang totoo pala yung mga tao sa likod ng numero. Yeah. Parang Oo. ganon, oo. oo. Tsaka, can I just say, yung sinabi mo na, people really start out expecting nothing. totoo Ganon yan. talaga siya. Medyo maswerte nga ako kasi 1 month pa lang, Oo. nakakuha na ako ng something in exchange. Pero, a lot of creators, kaya hindi sila makapag full-time, is hinahanap pa nila yung content that will work for them. Matagal siya na proseso for them. Matagal. Yeah. So, you Matagal. really start, and it's a difficult thing. No, mahirap Kasi- na bagay siya. Hindi siya Oo. madali talaga. Kasi bibigyan mo siya ng oras, bibigyan mo siya ng, nakapagod siya. Yes, definitely. Gagawa ka ng recipe, bibili ka ng ingredients, so magastos rin. Time editing, nakakaubos siya ng oras. Tama, tama. So, itong mga creators na to, they really invest on it, not expecting anything. Anything. Ay, hindi pala, mali pala yung invest. They do it without expecting anything. Tama, kasi pag investment, you're expecting something in return. Yeah, Oo. yeah. Ginagawa mo lang siya for the love of it. Parang ganon, di ba? Kasi you really can't monetize it at first. Kasi sa Facebook and YouTube, although mamamonetize ka eventually, hindi ka naman makakakuha ng monetization unless may community ka na. Exactly. And how do you build a community is to post a lot of videos first. Yes, kailan may certain number of followers, meron kang watched hours dapat, mga ganon. Yeah. Mahirap yung metric na yun. Yeah. Hindi siya madaling makuha talaga. And ang swerte lang sa akin, kaya hindi ako nahirapan, hindi ko alam na meron pala akong metric na na-reach na. Nagpo-post lang ako. Sabi lang sa akin, uy, monetize ka na. Oo. Yun, swerte lang din talaga. So, okay, ginawa mo tong bagay na to, gulaman. Anong niluto mo sa gulaman? Teka lang, nakingimay ako. Namamanid yung pa mo. So, Anong ginawa ko sa gulaman? anong ginawa mo sa gulaman? Well, actually, Pwede yun! Pwede yun. Oo. Shoutout mo ko dyan, Oh, sige. Well, in exchange of the gulaman products kasi, pinag-live ako, pinag-host ako ng live. Okay. Hindi mo siya ginamit sa video mo. Ginamit ko, pero mga 2 sachet lang. Kasi, isang luto, mga 1 to 2 So, may sachet. 58 ka pa. May 58. Pinamigay ko nga siya, pinamigay ko. Gusto ko lang malaman nyo na ang isang sachet po ng gulaman ay kaya magpatigas ng anywhere between 1.5
cups. Oh, 6 cups. 1.5 liters to 3 liters. Depende yung gaano katigas mong Firm, gusto. So, yeah. times 60. Yeah, times 60. So, ano naman gagawin ko? Pwede ka magpatigas sa isang swimming pool na. Oh my God. Pero, eto, natutuwa ako kasi, mula doon, sa isang bata, ilan taong ka nito? 22? 22. 22. 47 ka na. Hoy! 21. 21. So, kakagraduate mo pa lang. Kakagraduate ko lang. So, 21. Tapos ngayon, 20. 2 years later, nanalo ka! People's Voice Award for Social Food and Drink at the 28th Annual Webis. TikTok Foodie Creator of the Year. James Beard Award nomination. At higit sa lahat, feeling ko pinakamabigat, Forbes 30 Under 30. Nakuha mo yung mga bagay na yon within a span of 2 years. So, eto 4 years, kaka-celebrate lang namin ng 4 years. Ng Ninong Ray. Nandun ka na sa ika-3rd year mo. Pag nandun ka na sa ika-3 taon mo, at least ako, feeling mo nag-assimilate na yung buhay mo. Ano yung simulate? Parang, okay na, gets ko na to. Nagigets ko na to. Pero sa ikalawang taon, medyo naninibago ka pa rin Naninibago ka pa rin. Ikaw, sa ikalawang taon mo, nalipad ka na sa ibang bansa para tumanggap ng ganyan, gato, na-recognize ka worldwide. Alam mo yun? Gano'n to hindi, ayoko sabihin hirap. Gano'n to kaiba? Or kabigat? Bigat, not meaning na ang hirap niyan dalhin, kundi gano'n to ka-significant and ano yung mga binago nito sa buhay mo? Sobrang honored and nakaka-proud siya. Kasi these awards, katulad ng Webis, actually ako yung first Filipino na born and raised na nanalo nun. Oh! Ang lupit, pare! Yeah. Ang lupit! Yeah. Philippines! Big deal siya to me kasi maliban sa, syempre, creator ka. You spend a lot of time making these videos. Yes. And syempre, masarap sa feeling yung recognition and appreciation of the things you do. Pero, being the first Filipina to get that, it means you did something historical para sa bansa mo. Yes. Nadala mo yung bansa mo to new heights. You are filling new spaces. And kasama doon yung sino ba yung nire-represent mo. Diba? So, sobrang nakaka-proud siya for me. Iba rin no? Ano yung feeling na, nasabi mo na Nakaka-proud siya. Nakaka-proud siya, oo. Pero on a daily basis, how does it change your Kasi, life? kasi ganito yan sige, nakuha mo tong sobrang laking recognition na to. Sa umpisa, sobrang sobrang, grabe tong bagay na to. Totoo ba to? Totoo ba yan? Talaga ba ginagawad nyo sa akin tong bagay na to? Pero, meron bang binago sa'yo to internally? No. And it's both a good thing and a bad thing. Bakit? Kasi, itong mga awards na to, kapag gumagawa ako ng video, wala naman sa utak ko na gagawin ko tong video na to para manalo ako ng Webby Awards. Webis ako, kailangan ganito yung ganyan. Oo. Hindi ako ginagawa ko tong video na to, nakafocus ako sa paano ba tutukan ng camera tong pagkain na to para mukha siyang maganda. Pero wala sa isip ko na gagawin ko to para manalo ako ng James Beard, ng TikTok Foodie. I am always just in the present, doing the best I can on what I'm doing right now. Kung ano mang maging resulta patunguhan nito, that's good. So, itong mga recognition na to, hindi ko talaga sila in-expect. Kasi, goal ko lang naman, every day, is to put out good quality videos. Yan. Tama. For a creative, I think it really helps. Kasi kapag meron ka ng tinatry, kapag meron ng external factors, yun na yung magiging pressure at kalaban mo sa creativity. Yung susunod na tanong ko Yun na, oo. Yung pressure, meron ba na naidulot sa yung pressure tong mga awards na to? At kung meron, nakatulong ba to? Number one, yes, nakatulong siya. Kasi pag uwi ko dito, daming interviews. Ang daming gustong kumausap sa akin. Another new spaces na I can bring myself and people can find out about me. It adds credibility. Kasi, of course. ay, yan si ganito. Yan si... Recognized ng ganito yan, oo. Pero, I can say na, actually medyo problema siya. Yung mga bagay na ganyan, you live every day, you don't live every day and act like, nanalo ko na ako. Forbes 30 Under 30 ako. Walang ganon sa akin. Walang ganon. Ito nga, hindi ko siya iniisip actually. Parang, it's both a good thing and a bad thing. Good thing siya kasi, yun nga, pag nagsushoot ako, walang pressure. Kasi hindi ko sila naaalala or hindi ko sila iniisip. Okay. Yeah. Okay. Yeah. And that's
that's really good, I can keep being creative. You can just keep being you. Keep being you. Like, for example, actually, nag-release ako. Nakauwi na ako nito after all those awards. Nakauwi na ako nito. May pinost ako na video. Kailan ba to? Yan ba? Yung Napanood ko yan. One week Napanood ago. ko yan. 1 week ago, phone lang, nakapambahay ako, walang makeup, nakataas ng hair, tas walang kahit anong story, walang writing. As in, basically, very organic. Minicrowave niya yung Kropek. Cropek. Yung Cropek, yung piniprito, nung nilagay niya yon sa microwave. Ako ito, view ko. Bilang fan din, bilang nanonood, no? No way. Sabi niya, ano yun? Ano yun? Ano yung hindi siya makapaniwala? Yeah. Ano yung unbelievable para sa kanya? Nuha niya yung Cropek, nilagay niya sa microwave, na walang plato. Ay. Wala pong gumagawa dito sa amin noon. At kung gawin naman po, at kung gawin po namin, alam po namin mali po yung ginagawa namin. Okay, sige. Pero feeling ko naman, lahat ng microbes dyan mamamatay. Ewan ko, di ko alam. Tapos, ano ang gagawin niya? Papuputukin niya yung Cropek Sa sa loob ng microwave nang walang mantika? Totoo ba to? At ganun nga yung ginawa niya. At ang nakakaulol kasi doon, perspective ng isang nanonood nga sa, and feeling ko, marami din na ganito yung perspective. Pucha, pwede pala yan. Yeah, exactly. Pwede pala yan. Ilang taong ko nang ginagawa yan. Hindi ko pa natatry sa microwave. Andyan lang naman yung microwave. Kamusta yung performance nun? Well, nag-viral. All platforms pinost ko nag-viral. Yes. And I think ito yung magandang example na do the awards change your life? I would say no. No. Kasi gumagawa pa rin ako ng mga ganitong kalokohan. Tama, Kasi if tama. those awards got to me, isipin ko, oh my God, kailangan kong gumawa ng high quality video Masyadong basic for me, for my Yeah. caliber. Oo, Yan, kailangan plansyado lahat. Hindi ko nga siya dala-dala everyday. So, Good. I still feel free. Bad thing siya kasi I think all creators naman, or if not everyone, they have their moments of feeling low. Imposter syndrome. Imposter syndrome. Imposter syndrome. Yung feeling mo hindi mo deserve, or parang feeling mo, ano na bang ginagawa ko sa buhay? Ganyan-ganyan. We forget about the things we have already achieved. We forget about the good things we have done. And you are stuck feeling, ginagawa ko sa buhay ko. Feeling ko kasi, to a certain degree, no, yung pagkakaroon ng imposter syndrome, mahirap siyang dalhin, Pero to a certain degree, nakakatulong siya to keep your feet on the ground, di ba? And it keeps your drive. Yes, also. oo, na parang kailangan ko tong i-earn pa. Parang ganon. Okay siya to a certain degree. Nga lang, usually, ang imposter syndrome, siguro para ipaliwanag lang muna natin ng konti kung ano yung imposter syndrome. Yun yung feeling na parang, ako ba talaga to? Kaya ko ba talaga? Ako ba talaga yung tingin ng mga followers ko na fina-follow nila? Hindi ba facade lang to? Marami kang tanong Marami kang tanong sa sarili mo. Parang ganon. Dinadoubt mo yung sarili mo. Yun Yeah. talaga yun. And feeling ko, mas mabuti na meron kang imposter syndrome kesa wala. Feeling ko lang ewan ko, mas magandang mababalansin mo siya, kaso ang problema dyan, hindi naman nagpapabalanse yan Minsan, masyado maangas yan. Hindi, sa akin ka makinig. May ganun siya So, sinasabi mo na hindi ka nagpalamon doon sa awards, which is definitely a good thing. Kasi feeling ko, yung paghahabol ng pataas ng quality na ang kinakalaban mo paulit-ulit ay ang sarili mo, hindi rin siya sustainable. Di ba? Mamamatay ka doon. Hindi ko sinasabi na maging stagnant tayo. Yeah. Hindi yung sinasabi ko. Pero eto narinig ko to kay Hank Green, kung di ako nagkakamali. Kilala mo, Vlog Yeah, Brothers, of actually. course. Sabi niya, parang wag mong ibigay yung 100% sa everything. Give about 98%. Yung last 2% or the last 5%, yun yung mga pinakamahihirap na bagay. Na actually, 2 to 5% na yun, na isi-spend mo para mo 100% mo tong bagay to, ay equivalent na, badly put to sa isa pang 95 to 98% na isa pang bagay. Okay. Kasi laging mahirap kunin yung yung huling percentage ng mga bagay-bagay. Siguro sinasabi niya lang dito is iwasan natin maging perfectionist. Yes. Speaking of pagiging perfectionist, nasaan ka sa spectrum na yun? 1 to 10, 10 being the most perfectionist. Nasaan ka? 8.5. Mataas yun. Mataas yun. Yeah. I actually am a perfectionist when it comes to my content. Perfectionist ako na nagbibigay ng room for Errors? for Spontaneity? errors, for spontaneity. Kasi nag-start ako with an experiment. Well, naturally, by definition, will give you something you don't plan. Oh, you don't plan. Yeah. Tama. So, nag-start talaga ako with showing myself authentically and showcasing organic things that happen in the kitchen. Hindi ako
gumagawa ng script na ito yung line, matatalsikan ako dito ng mantika, sasabog dapat yung kimchi ko dito at magre-react ako that way. What happens in my kitchen and what I show in the video is organically what it is. Kung ano yung nangyari talaga. So, I cannot actually be 100% perfectionist. Parang ano siya it's a balance of being open to organic moments, showing yourself authentically, while also keeping high standards. High standards, High standards, keeping your content to this quality. Kasi I pride myself with the quality of my content as Yes, well. tama. To the point nga na hindi ko kaya mag-upload ng araw-araw kung ako lang mag-isa. Yeah. Because one of my principles as well when I'm uploading content, kailangan lahat ng ilalabas ko na video maganda. Yes. Ito yung approach ko. Kasi other creators, they really like to, and they can do it. They can do it. They post often. And yung advice para hindi ka ma-burnout, kung mag-isa mo lang, Mag-isa ka lang. Kung mag-isa mo lang, ang advice para hindi ka ma-burnout is, minsan, yung content mo, filler lang sila. Parang, Tulad sa mga series. yeah, hindi ito best. Okay lang yan. Basta may ma-post ka. Because consistency in social media, regularly very important. uploading content on social media is important. Yeah. Hindi ko siya nagagawa. Like, honest. Sobrang irregular ko mag-post. And that's because I would rather take a lot of time to make a good quality video than to, hindi, kailangan ko mag-post ngayon. Sige, bahala na. Post na natin yan. Tama. Kasi I believe na people also have, your audience also have this parang meter or level of loyalty and trust sa content mo. If you're a creator na minsan mag-post ng maganda, minsan mag-post na medyo filler lang. Agilido. Oo. When people see your video, pwede pa rin hindi nila panoorin. Yes. But if you put out good content always, pagka nag-upload ka, people are gonna think, ay, nag-upload si Abby. Maganda to. And laging maganda yung video ni Abby. So, maganda to. Papanoorin ko to. Tama. Ganon siya. Agree ako dyan. Pero ako masasabi ko, ako personally, hindi ako perfectionist. Kapag nasasabihin ako perfectionist, parang hindi ako natutuwa. Hindi ako nagagalit. Hindi ako natutuwa. Bin 1 to 10, ano ako sa pagiging perfectionist? Pili ko mga 1.5 ako eh. 5. Baka nga mas mababa pa May eh. standards ka pa rin eh. May standards. Lahat tayo bilang creators, may Yeah. may standard tayo. Maari sa ibang tao, hindi perfect yung video si Abby, pero may sarili siyang standards. May sarili na akong standard, doon kami nag-a-adhere. Maniwala kayo, si Abby, ako, marami kaming video sa hindi in-upload. Oh, yes. Kasi hindi pasok sa standards namin. Yeah. Kasi kung kami walang pakialam, kahit pangit yan, i-upload na lang namin Yeah. yan. Di ba? Masasabi mo, ilan na yung mga videos na hindi mo Na na-upload? hindi ko na-upload. Hindi mo lalagpas ng 5. Okay. Pero hindi kasi ako hindi ako madalas mag-shoot. Tama. So for me, kapag may shoot ako at hindi ko siya na-upload, ano yan ba? Big deal. Big deal yun. Sa amin din, big deal din yun. Mga ganun lang din yun sa amin. Actually, sa long form, mga nasa ganon. Sa short form, medyo marami-rami. Short form. Again, hindi ibig sabihin ito ay perfectionist tayo. Siguro yun nga, may ako, ikaw, perfectionist ka ako. May standard lang talagang ina-adhere. Kung gaano kaluwag yung standards, doon tayo Yeah, nagkaiba. oo. Maluwag yung standards namin. Sa'yo, very tight. Alam mo eh. Alam mo yung gusto mo. Alam ko rin naman yung gusto ko. And siguro, part ng appeal namin is yung pagiging, imperfect. Yeah. Nung content. Diba? I think that's also what people would want. Yeah. Because, actually, madaling mag-perfect ng content. Mag-hire ka ng magaling na videographer, ng editor. Food stylist, kuha ka. Food stylist, kuha ka. Oo. Gumawa ka ng script na sobrang ganda, maganda yung ilaw, and you will get a very good quality video na perfect. TVC. Patalastas, perfect kasi ang gagaling na magawa doon. Oo. But, number one, if you can make a good quality video, if everyone can make a good quality video, how will you stand out? Exactly. And number two, people right now on social media are actually craving more authentic content. Because madali ngang mag-fake ng perfect life. Madali ang manicured eh. Madali ang manicure. Madali ang manicured content. Matalino na rin ang tao ngayon. Hindi mo na pwedeng lokohin. Yeah. Hindi mo pwedeng peke. Alam nila kung anong peke. Alam nila kung pag tinatarantado sila. So, kaya mga nangangarap maging content creator din, respetuhin niyo yung mga audience nyo enough para sabihin sa kanila, ipakita sa kanila kung ano ang totoo. Di ba? Wala
wala dapat kayong niloloko sa kanila kasi customers mo yung mga yan. May sabi, yung inumin mo. Kaya kasi namamagana yung mukha ko dito. Masasabi mo bang lunod ka sa ginagawa mo bilang content creator? Kasi ano yan parang pang-araw-araw na buhay yan The lunod feeling comes every now and then. Every now and then. Oo. Okay. Pero, hindi ko alam kung tama ba itong sabihin ko. I think ito yung advantage of doing what you love as your job. Yes. Yes. Masaya ka, although mapapagod ka, hindi ka mag-give up, at masaya ka at the end of the day. Mapuyat ka man, parang hindi ka mag-give up na, ayoko na pala, kasi masaya ka eh. Tama. Although, syempre, ang disadvantage niyan ay parang, dati mahal ko tong bagay. Uy, teka lang, huwag kang matakot. Ang tunog na yan ay comment of the day. Yan. Meron lang tayo isang comment na babasahin. Okay? Hate comment ba to? Hindi naman. Hindi to ano to? Yung roast me? Hindi Okay, naman. okay. Miss Abby, pakibasa. Okay, galing Comment ka- kay sino yan? Tep Gatong. Dati, Kong TV, TP, inabangan ko sa vlogs. Di ko na malayan, si Ninong Ray na pala inaabangan ko palagi. Matik yan. Pag-upload mo noon agad eh. Pag-upload mo, nood. Pag-upload mo, nood agad eh. Salamat sa editor mo na napakabilis mag-edit. Uy, totoo yan. Thank you, Jerome. Sa cameraman na ang gaganda ng shot. Oy! Sa mga palengke boys at taga-tikim ng luto mo. Yeah! Happy anniversary, Team Ninong! Love you all! Yeah! Siyempre, salamat din kay Alvin dahil tinuruan niya kami paano mawala ang poknat. And salamat kay Rani kasi siya minsan Ninong Ray kapag tinatamad ako magtrabaho. Tama. Oo. Ano ba yung sinasabi ko kanina bago tumanog yung lintik na yun? Ang disadvantage of having your passion as your Yeah. Ay, minsan kasi kapag passion mo or yung something that you do for fun before ay naging trabaho mo na, it starts to feel like work. I mean, eto, magiging totoo tayo dito. Sabi nila, ano yun? If you do what you love, you wouldn't have to work a single day in your life. Hindi ako that's masyadong wrong. naniniwala doon. Di ba? Hindi ako masyadong naniniwala doon. It makes it a bit easier. A bit more bearable, pero hindi ka talaga... Gets mo? Tingin mo ba si Bal David, di na pagod mag-basketball yan? Nagpagod magkano mo ba si Bal David? Hindi. Okay. Okay, magkaiba tayo na hinay. Ma'am, kilala mo si Bal David? Hindi. Oh, natawa, kilala niya yun. Oh, si Marlo Aquino, yan. Yung mga yan, na ano rin yan, napagod din sa basketball yan. May ganun talaga. Yes. So ikaw, nandun ka na ba? Like, paminsan-minsan, nasa tunay na mundo tayo, paminsan-minsan, mapupuno ka rin talaga sa content creation. Merong mga certain aspects, hindi one-dimensional ang content creation kasi. Kung ano yung nakikita nyo sa mga screen nyo, hindi lang eto ang ginagawa namin. Napakarami pa. Saan ka galing kahapon? Nag-shoot ako ng sobrang haba. Okay. Saan ka pupunta bukas? Cooking demo. Cooking demo. Yung dalawang bagay na yon, hindi yun lalabas sa mga platforms niya. Yeah. Di ba? So, kung ano may nakikita nyo sa mga platforms namin, hindi lang yun ang ginagawa namin. Ang dali kasi sabihin na, ay, magluluto lang naman. Yeah. Okay na. Hindi lang yun. Bukas meron kaming lakad, call time namin, maaga, may shoot din kami, na mapipilay ang unbranded namin dahil dito. Pero okay lang. Walang problema doon. So, hindi lang talaga ito. So, ako, merong mga aspects ng content creation ang medyo nakaka-burnout, nakaka-pressure. Nakakapagod din. Minsan. Nakakapagod. Yung hindi luto lalo. Oh, putya, nasabi ko sa'yo kanina, share ko lang sa kanila, nilagnat ako sa pagod. Oo, pre, matibay ang katawan ko, huli akong nilagnat, 4 years ago. Hindi naman 4 years ago, meron na ako yearly entry ng lagnat eh. Ito na yung entry ko. So, parang, nilagnatan talaga ako kasi sobrang pagod. Posible pa pala yung sa edad ko. Siguro, mas higit posible dahil nga sa edad ko, di ba? Pero may mga ano talaga, may mga bagay talagang mabibigat. Yeah. Sa akin, tao lang, only human. Sa akin, ang mabigat ay una, conceptualization. Yes. Ang bigat-bigat nun, ang hirap nun. Na to the point na nakaka-burnout na siya. Nakita ko yung content mo, yung nakaupo ka lang sa lamesa, sa upuan, tapos nag-iisip ka ng content. Yeah. Oo. Totoo ba yun? O meron ka Yeah. bang sariling proseso kung paano ka nakaisip ng content? Totoo yun. Totoo yun? Oo. Actually, nangyari yan, talagang nag-iisip ako. For a brand to. Nag-iisip ako ng content. Shit, lagi akong tinatanong sa interview paano ako mag-isip. Basically, ganito lang ginagawa ko. So sabi ko, sige, videoan ko yung sarili ko. Tapos ginawa ko lang ginawa. Pero ganun talaga. Anong talaga? Oo, upo ka lang. Walang Or cellphone. Habang nagsha-shower, mag-iisip ka. Basically, tulala mo. Pero kasi maraming itsura yung pag-iisip ng content. Tama. Pwedeng very random. Pwedeng talagang uupo ko na. Kunyari, deadline na ngayon, no? Tama. Kailangan ko na talaga gawin. Rarashin mo yan. Kailangan ko na mag-isip. Now na, gano'n. Or can be spontaneous. O habang lalakad ka sa labas. Uy. Uy, meron, oo. Ako in my case, pag dikit ng puwet ko,
sa upuan ng kotse, may naiisip agad ako. Oh my gosh. Hindi ko alam kung bakit. Di ba, Bin, ang tagal nating inisip nung huling item para doon sa isang content natin. Pag-upo ko, tapos umandar na yung kotse, meron na ako. Pin, ganito gawin natin. Iba-voice Oh my message yun na gosh. siya. Oo, may ganun, may kanya-kanyang ano eh. Kanya-kanya tayong kondisyon, di ba? Galing na na. Pwede yun. Pero eto, pinag-usapan nga natin yung pagod, yung burnout. Kasi pagka ang output mo ay basically artistic, merong certain level ng energy na nawawala sa'yo every time mag-conceptualize ka o mag-execute ka ng isang bagay. Parang siguro mental energy yun, hindi ko alam. Mental energy. Parang ganun siguro. Mental oo. energy. So, paano mo nire-replenish yun sa'yo? So, basically, ang tinatanong ko lang, paano ka mag-distress? Paano ako mag-distress? Actually, kapag hindi ako nagsushoot ng luto, nagluluto lang din ako. Ito naman, ito yung isang way para ma-keep mo yung passion alive even when you're monetizing it. Kasi nga, 'di ba yung mga tao nagsabi na kapag ginawa mong career or ginawa mong trabaho yung gusto mo, parang pwedeng mapatay yung joy mo sa hobby na yon or Tama. sa passion na yon. Tama. But how do you keep it alive? For me is I do it kahit hindi ako magsushoot. Tama. So, tama. wag weekends, pinagluluto ko yung pamilya ko, ganyan. I think in this career, nakakapagod siya. And ang nakaka-burnout is kapag hindi na lang ikaw yung iniisip mo para sa video na yun. Kasi, for me, kunyari may naisip ako, oh my God, ang ganda ng content na to. Sobrang amped up, sobrang excited ako gagawin ko na siya. Pero, kapag may pumasok na tao, Oo. or client, Oo. or brand. Okay, sabi nila, okay, ito yung kailangan mong gawin sa video. Kailangan mong masabi to, kailangan mong mapakita to, kailangan mong gawin to, external factors. And minsan, there are things that are not up to you. Yun yung for me nagiging work part of it. Yes. Gets ko Yeah. yung sinasabi mo. And kapag sabay-sabay sila, yung load. Masaya ako pag ginagawa ko to ng walang pressure. Okay? Kahit branded. Oo. Kapag ka wala May mga akong- brands kasing sige, may creative Yeah. freedom ka. Oo. Oo. Or pag maraming time, or yun lang yung kailangan mo gawin that day, shoot ka ng branded. Masaya. Oo. Pero kapag nagsabay-sabay sila, Yun. lalo pag bare months, Oo. Yes. Pag bare months, pagka bare months, sobrang daming project na branded. Which is good kasi, Oo. you know. Good problem siya actually. But even having it as a good problem doesn't make us less tired. Tama yun. Tama yung sinabi mo. Yun nga. Tama. Yeah. But, ayun na, kapag sabay-sabay na sila, dun ka na malulunod. Parang, my God, I need time to distress, refresh. Yeah. Paano? Yeah, and how I do that is, well, I cook off cam, I travel. Pero minsan pag nagta-travel ako, nagiging trabaho din eh. Oo, exactly. Kasi paglabas mo, ang ganda sa content nito Oo. Hindi mo maiwasan eh. Yeah. Tapos kapag pinalampas mo na yung pagkakataon, sayang naman. Yeah. Pero then talo ka either way, alam mo yun? Ako ay bad example of work and life balance eh. Kasi Same. I feel like I'm always thinking, working, and nahihirapan akong tanggalin yung utak ko in a not stressed state. Okay. At okay, kalimutan mo muna lahat yan. Meron akong theory regarding sa constant level ng stress natin bilang tao. Kasi what I found is, ang stress, generally speaking, ay hindi naman nawawala. Alam mo yung paminsan-minsan, halimbawa, nakatira ako dati sa Katayan ng Manok. Bahay namin likod ng Katayan ng Manok kasi nagtitinda kami sa palengke. Dumating na sa point na hindi ko na naririnig yung mga manok at hindi ko na naaamoy yung mga manok. Pero kapag may bumisita kaming kaklase, amoy na amoy nila yung tae ng manok. Yes. Rinig na rinig nila yung manok. Ako hindi ko na notice yung mga ganung bagay. Feeling ko to a certain degree, ganun din ang stress. Nag-a-assimilate tayo sa level ng stress sa buhay natin. Na minsan, parang, uy, okay ako ngayon Parang hindi ako, ewan ko minsan may ganun klaseng self-awareness ako. Lalo na kapag stress ka sa buhay mo, minsan, parang hindi ako stressed. Yeah. Tapos, Actually, nangingibabaw pa yung days na hindi ka Oo. stressed. Tapos, minsan magtataka ka, bakit ako hindi stressed? Teka lang. Tapos yun na, unti-unting ma-uncover na, stress ka talaga. Hindi mo lang iniisip tong bagay na to. Na hindi ko alam kung magandang bagay ba yun o pangit na bagay. Hindi ko alam eh. Kasi, ewan ko ang dali kasing sabihin na stress is bad. Pero kasi, pag wala tayong stress sa buhay, hindi rin tayo nag-i-evolve. Di ba? Gusto mo Okay. bang alisin ang lahat ng stress sa buhay mo? Actually, ito pa isa. Kasi, lagi ko na mapanood, sinasabi nila na, you shouldn't be... Ako kasi parang, nainis ako na, kahit may gagawin ako, it's totally possible, may time naman ako gawin siya, pero I'm stressing about it. Kahit hindi naman dapat. Kahit wala pa siya, wala pa yung work. Like, Ay, hindi. Hindi siya worrying about something eh. It's not about worrying about the future. But I'm stressing about what I'm doing
currently. For example, nagsushoot ka ng lumpiang kahoy, halimbawa. Ganun ba? Nasa-stress ka doon sa moment na yon? Hindi, kunyari lang, ba't lipot? Nakita ko yung sangkalang ko eh. Just help me understand. Mas gusto ko lang maintindihan. Kunyari, may task ako na 3. That entire day, stressed ako. Pero, realistically naman, kaya mo siyang gawin nang hindi stress. Umupo ka lang, gawin mo. Medyo Yes alam ko ba? yung sinasabi mo. Nasa-stress ka kasi meron kang kailangang gawin na hindi mo pa ginagawa. Yun. Ganun ba? And I think, hindi ko alam kung sino nagsabi, si Jeff Bezos ata, or basta sabi nila, stress comes when you are not doing things you're supposed to do. Or if you have control over something, pero hindi mo siya ginagawa. Iniisip ko, ako lang naman din ang cause ng stress ko. You know? Oo. Pero does it help relieve the stress? Kapag na-realize mo na ikaw lang rin pala yung source ng stress mo, hindi ba it generates more stress? Yeah, nakaka-stress na nasa-stress ka. Oo. Like, minsan nainis ako sa sarili ko, bakit ba ako nasa-stress dito? Kaya ko naman tong gawin ng masaya. Therapist, contact me. Joke lang. Actually, yun yung magiging next topic ko sa therapist ko, Cherie. Maganda yan. Oo. Actually, sinabihan mo ko about therapy a few months back, naalala mo. Mag-aano na ako. Open ka ba? Wala akong problema. Wala akong problema. Nag-consult ako, pumunta na ako nung nakaraan. Hindi na talaga magtagpo yung schedule namin. Nakahanap ako ng match sa schedule ko. So, hopefully, Nice. tuloy-tuloy na. Hopefully. Okay, sige. Napag-usapan natin yung bagay na yan. Feeling ko, parehas tayo na nahihirapang i-turn off yung utak. Yes. Maingay lagi. Hirap ka rin matulog. Maybe it's not stress, right? It's turning, your mind is always constantly thinking of something. Oo, pero feeling ko ganito eh. Feeling ko yung pakiramdam na na-overwhelm ka, it doesn't come from thinking alone. I feel like paminsan-minsan, ang dami nating input, dun ka na-overwhelm. So, ako, di ba no? Kasi kung mag-iisip ka lang ng isang bagay, halimbawa, ano ba masarap ihalo sa uni? Kung yun lang yung iniisip mo, edi ganito mo nga dyan. I-recall mo lahat ng flavors na natikman mo, himayin mo yung lasa ng uni sa isip mo, at tinan mo, saan pa bababagay itong lintik na to? Hindi siya nakaka-stress eh. Yeah. If Pero, you have to deal with one thing. one thing. Pero ang problema siguro sa atin parehas, ang dahil pumapasok all at the same time. For creative, always ang daming nangyayari. Oo, tama. Ngayon, meron akong mga certain activities sa buhay ko para masara lahat at matira tong isang highway na to para maging singular yung thought ko. Darts. Tama ko kanina. Pag nagda-darts ako, naiisip ko yung isang bagay. Again, mabalik tayo. Ano ba ang flavor na babagay sa uni? Tira. Tapos paminsan-minsan, ang nangyayari, concentrate ka sa tira mo, feeling mo hindi ka nag-iisip ng bagay, feeling mo namamatay yung utak mo, pero hindi. Meron kang floating na tanong. At umiikot yung isip mo dun sa isang floating na tanong na yon. Isa pa, pag nagdodota ako. Pag nagdodota ako, bot lang ako. Hindi ako lumalaban sa iba. So yung pong mga Dota videos ni Ian, yes, bot ko Follow yun. Ian G! Inaamin ko na po yan, follow Ian G, tapos unfollow kayo agad. Ngayon, kapag kasi sobrang dali lang ng bot, so parang kaya kong maging zombie. Ay, butter. Butter is good with uni. Yeah. Ganon, nagkakaganon ako. Ang tanong ko sa'yo, meron ka bang ganong activity? Para NLEX yung isip mo yan, daming lanes yan. Hindi Gawin mong siya skyway. NLEX. Gawin mo, ano siya? Rotonda. Okay, Pero ang walang dami. labas. Paikot lang ng paikot pero walang pinatutunguhan. Walang pinatutunguhan. Okay. And how I make it from this to something like a highway or expressway na isa lang yung direction is I put it on paper or I write it. Physical pen and paper? Both works. Both works. Like digital din, pinatype mo? Yeah. Okay. For example, I need to think of for a branded video. Yeah. May mga requirements kasi sila, kailangan mong gumawa ng recipe according to their product. Nagagamitin mo yung product nila. Or, kailangan mong mag-conceptualize ng video for them. So, at first, dami kang ideas. Actually, ma-overwhelm ka pa nga. Wala akong... Minsan, nag-glitch nga yung utak ko. Or parang napaparalyze ako. Si Alvin. Si Alvin kasi nag-iisip ng gano'n namin eh. Napaparalyze ako sa dami ng tumatakbo sa utak ko. Pero the moment I open a Google Docs, Ilatag mo lahat. video column, audio column, script, isusulat ko, dire-diretso na. Okay. Wala akong ganyan. Hindi ko kayang i-organize yung isip ko in that way. Si Alvin, oo. So ako, pag meron ako naisip na maganda, ang kailangan ko ay may kausapin ako about this. Dialogue helps. Oo. Yeah. Bin, paano kung ganito? Tapos ganyan. Tapos ganito. Tapos ganito gawin natin. Okay to, no? Ganon. Yeah. Importante
importante yun. So, paminsan-minsan talaga. Kunyari, meron lang ako naisip na content. Basic lang, pagkain lang, chat ko lang kay Alvin yan. Eto, Ian, lagay mo sa listahan to. Eto. Pero kapag idea siya, kung paano i-execute yung isang gato, voice message ko talaga. Nice. Iba yun eh. Magkaiba yun for me eh. Magkaiba yun for me. I also try that method. Yung dialogue or may Yeah. kausap ka, it helps. So, na-discover ko siya kasi may management, Mima. Alam nila kung ano yung mga nangyayari sa utak ko eh. Oh. And sila yung management na imbis na, hindi, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. They try to work around my brain. Tama. Maganda yan. Maganda yan. Oo. Dapat so, ganun. doon ko na-realize na parang nagkaroon ng tao na ang actively trying to observe how I work and how my brain works. And na-realize nga nila na one thing that would help me straighten my thoughts is a conversation. Kapag ka may project na kailangan ko mag-isip ng concept, nag-assign talaga sila ng tao na Kausap kakausap mo. sa akin. If that person mag-suggest siya ng content that could be possible for this product, automatically masasagot ko, gusto ko yan or hindi ko yan gusto. Oo. So, kahit lahat ng i-propose ng tao na yun ay hindi ko gusto, at least it shortlists and it actually shows me ano ba yung direksyon na gusto ko. Yes, yun yung pinaka-importante. Nagkakaroon ng direksyon. Nagkakaroon ng direksyon. Oo, nagkakaroon ng direksyon yung pag-iisip natin kasi magulo. Actually, ang ganda nung analogy mo na rotonda. Napakaganda nun. Paminsan-minsan paikot-ikot lang. Walang kinapupuntahan. Minsan may pumapasok pang iba na Yeah. wala rin siyang pupuntahan. Ay, yung kasi mahirap eh. Pinakamadali, pagsisimula ng idea. Pinakamahirap ay pagra-wrap up ng isang idea. Kung paano mo siya bubuin, kung paano mo isasaro tong butas na to. Kasi hindi naman pwedeng open-ended lang siya. Kailangan talaga sarado siya para maging buo siya. Diba? Tayong dalawa ay content creator. Nagbibigay tayo ng content sa mundo na kinokonsume ng ibang tao. Ang gusto kong malaman sa'yo bilang content creator, kasi alam mo dati, nung consumer pa lang ako ng media, dali lang ng ginagawa nila. Halimbawa, Team Payaman. Pucha, nagtatawanan lang sila doon, tapos nagkataon na binibidyohan lang nila yung mga ginagawa nila. Nakakatawa rin naman yung mga barkada ko. Turns out, hindi pala ganun kadali. Mahirap pala talaga siya. Pag nagko-consume na ako ng media, meron na akong ibang klaseng respect. Alam mo yun? Pinapanood ko and kung gaano kahirap bago nila ako alam mo yun? Mahirap yun. Mahirap yung Yeah. bagay na yun. Ilang beses nila inulit yun. So, ang tanong ko sa'yo, pwede ba natin ipakita sa kanila ang iyong YouTube feed? Okay. Oo. What's in my travel tech bag? Ryan Trehan. Recently ko lang na-discover yan dahil sa anak ko. Tapos, balita, answers in progress. Fan ako ng answers in progress. Mga mabibili sa Amazon. Pagkain, Ryan Trehan pa rin. Apple, kasi kakalabas na ng latest na ng Apple. Erwan. Feature. Oh, feature yan. Siyempre, di ba? Infographic show, paborito ko yan. History, yan. Lumabas na yung mga history. Pagkain pa rin. Siyempre, majority talaga, pagkain. Ito malakas ako mag-consume ng YouTube talaga. Pagkagising ko, habang tumatay ako, may YouTube agad yan. Hindi talaga nawawala yan. Naliligo ako, may nag-play na YouTube. Nagdodota ako, may nag-play na YouTube. Lagi. Okay. Lagi talaga. Hindi pwedeng tahimik sa paligid ko kasi feeling ko, tinatawag ako ng demonyo. Oh Alam mo my yun? God. May ganun. Okay. Ikaw, pwede ko bang makita? Actually, ang most used app ko, Instagram. But for YouTube, number 1 is Shark Tank. Shark Tank! Kasi, Okay. well, it changes. Yung the things you consume, it changes. Pero right now, inuubos ko yung episode ng Shark Tank, man. Nagkaroon din ako ng face ng buhay ko na puro Shark Tank. Nagkaroon yan. din talaga ako. Shark Tank, NPR, so pop music, food, mga pop culture like Chicken Shop Date, Vogue Vogue. Philippines. So, I think dahil I watch Emma Chamberlain, Mr. Sir Beast, Beast, of course. Wired, Forbes, pop music, food, Joshua Weissman, of course. Hot Ones. Food. So, food, Shark Tank, yes. So, Instagram. ay, may mga bisita tayo dito, pare, na Ayan, dumating. Hello po. Dito kayo. Siyempre, ang napaka-pogi, Jojo Mau. Kat Engine, kamusta? Meron pa ba tayong lumpia dyan para matikman nila? Ilabas nyo yung lumpia, patikimin sila ng ginawa natin. Doon muna kayo sa likod diyan. Mabaho doon pero hayaan nyo na. IG ko, mostly food talaga. Pero may pumapasok na mga life quotes eh. Ako hindi ako handa dito. Hindi ko alam na ipapakita yung IG ko. So baka may makita kayo hindi maganda dito. Pero gusto ko sabihin, malinis ang Instagram ko. Wala kayong makikitang hindi maganda dyan. Camera, pagkain, lumabas nga sa IG ko yung sarili kong video. Oo. Ikaw, bilang content creator, ano pang nakikita mo? Kasi ang hirap Ang hirap para sa atin kasi alam natin na siguro yung formula natin ngayon ay gumagana. Yeah.
Pero alam din natin, Hindi ang siya formula, forever. hindi siya forever. Minsan nga, gagana lang yun, 2 video eh. Paano ka nagre-reformulate? Ano yung ginagawa? Like, do you just go with your heart? Alam mo yun? I feel this is gonna work. Kasi Yeah. gano'n yung ginawa mo noong una eh. So, nandun ka pa rin ba sa gut feeling? O meron ka bang logical method na pwedeng i-share sa mga inaanak natin dyan? Na kasi I'm sure, may mga nanonood dito na gustong maging content creator din. And baka makakuha tayo ng tips sa isang Abby Marquez. Okay. I've said na ako yung tipo ng tao na sobrang daling mabore. At including getting bored of my own content kapag paulit-ulit na. Tama. That actually guides me mag-evolve and mag-change ng content. Kapag nabobore ka na sa sarili mong content. Yeah. I think the strategy here is you wanna keep, because people follow you for a certain thing and meron silang perception of you. So I think you should know ano ba yung core. Ano ba yung core mo? Sino ka ba? At ano ba yung people like about you? And then, around that, you explore. So, for me, I think people like that my recipes are accessible, easy, kaya nilang gawin. Yeah. So, meron akong flexibility. If I wanna change up my content, I have flexibility on ano ba yung concept, ano ba yung pacing, ano ba yung background. So, those things that will refresh the minds of the viewers. Pero, hindi ko dapat baguhin na ito yung core ko. Kasi, what will happen is, if you lose your core and completely shift, yung mga taong naka-follow sa'yo ngayon, maaaring hindi na sila yung maging audience mo. Kasi keep in mind, sige, naka-follow sila sa isang Abby Marquez. Naka-follow sila sa isang Ninong Rai. Naka-follow sila sa isang Juju Mao at Katen Jean. Kaya sila naka-follow sa'yo ay dahil sa ilang dahilan lang din. Hindi lang dahil ikaw yan. Yeah. Naka-follow sila dahil siguro nga, in your case, yung mga niluluto mo ay kaya lutuin ng lahat. Baka yun. Kay Juju, baka naka-follow sila kasi ang ganda na aesthetics ng pagkain. Tapos ang daming Easter egg sa videos. Baka yun. Baka yun, di ba? Sa akin, baka naka-follow sila kasi, pogi. Alam mo yun, di ba? Hindi ba? Hindi ba? Marami. Hindi sila naka-follow sa'yo dahil naka-follow lang sila sa'yo. Yeah. Naka-follow sila sa'yo for a reason at dapat mong malaman kung ano yung rason na yun. Kasi pag yun, hindi mo na-identify, puta, ano na lang. At binago mo yun. At binago mo yun, mahirap na. Although, meron akong napatunayan, social media is quite forgiving. Basta wag kang gagawa ng medyo matinding bagay or hindi cancelable. Kunyari, nag-iba ka ng konti. Actually, hindi konti. Medyo major yung change mo. For example, sa amin sa part namin nun, 3 minute na yung videos namin. Tapos bigla akong nag-upload ng 20 minutes. Tapos nagigi 1 oras na. Ang tigas pa nga ng mukha namin. Meron kaming 1 hour 50 minutes. Ang kapal ng mukha namin para mag-upload ng ganun. Butya. Ano ba yung susunod? Ano pa to? Diba? Ano pa to? Diba? Pero, alam mo yun, pero tulad ng lahat ng bagay, ang pagbabago, unti-untiin mo lang. Yeah. There's a way to do it. Feeling ko ganito Correct me if I'm wrong. Kasi ako ganito ako Minsan hindi ko alam na gusto ko pala yung bagay na gusto ko. Kaya minsan may mga marketing tayo nakikita na, gusto ko pala tong bagay na to pero hindi ko alam. Minsan kailangan i-expose din natin yung mga audience natin sa mga bagay na hindi pa nila nakikita from us. Pero that's a risk. Di ba? So ikaw, masasabi mo ba na meron ka ng major overhaul na ginawa pagdating sa content creation mo? Overhaul. Like, binago mo na ba siya in such a way na pag pinanood mo tong era na to ni Abby Marquez, iba na siya dito? It's gonna happen. It's gonna happen soon, pero hindi pa siya nangyayari Yeah. ngayon. So, for example, so for the longest time, I've been doing recipe tutorials. Ito yung camera. I'm doing this. Alam niyo yung taglines ko. Alam niyo yung alam niyo yung gagawin ko, basically. Yeah. Actually, I'm actually getting a little bored of it. Right now, especially after US, nagkakaroon na ako ng confidence or ng urge to explore other concepts or other types of content. Hindi ko pa siya nare-release, but I am working on a lot. That's the direction I'm working on right now. Sige, baka meron ba tayo spoiler dyan? O mamaya na pagka-cut natin. Pwede naman. Pwede mo, kahit ikwento mo lang sa amin. So, for example, one of my strategies would be involving other niche or touching other niches. So, kunyari, marami. kunyari, gusto kong mag-explore in music. Since people... Nagigitara ka, di ba? Yeah. So, since people follow me for easy, accessible recipes, I can actually also, to transition to music, I can include a bit of music into my videos by editing my video na according sa music or mag-lip sync while cooking. Tsaka kumakanta ka rin naman talaga, di ba? Yes, pero wala pa ako doon. Hindi pa ako kumakanta sa videos. Okay. So, music and
themes. So for example, I tried this concept na I haven't done before, which is getting a Disney song. For example, yung Almost There ni Tiana na nagluluto siya ng beignets sa Princess and the Frog. Bumili ako ng costume, nagglam ako parang si Tiana, gumawa ako ng beignets, at hindi ako nag-voice over, which is my core content, right? Hindi ako nag-voice over, nagluto lang ako ng, I will show you. Pero, nandun pa rin yung core. Andun ka pa rin. Nandun pa rin yung luto. And, well, I think this time, since very explorative, since very experimental ako with it, medyo naging flexible ako when it comes to core. But people who people who watch recipe videos, I think they will still watch it. Yeah, kasi stylized lang naman siya eh. Yeah, it's stylized cooking, but still cooking na Still same cooking. treatment ko. Yes, exactly. Same treatment ko, same camera angles, same person, but just quite different. Parang ang nangyari dito, ano lang eh, ginarnishan mo lang siya ng konti. And paminsan-minsan, alam naman natin, plating and the garnish, it transforms the whole dish. Diba? Yeah. Nandito tayo sa YouTube ngayon, kung nasan long form mga content dito. Have plans to create long form videos? I think for short form creators, usually talaga, ang tinatry nilang gawin is to shift to long form or do long form. Because long form, you're able to build a community better. Kasi people spend more time with you, basically, dahil mas mahaba yung videos. Tama. Monetization is different. I think sustainability is also in long form. Yes, So, a lot true. of people, especially short form creators, we try to make it as a goal. The thing is, I'm not sure if valid ba, baka pwede namang hindi. But, if it's in my plans, I think so. But why am I not doing it right now? Bakit? It's my attention span. Okay. It's difficult for a short form creator to become a long form creator. Kasi yung utak ng short form creator, iba. When you make short form videos, yung pacing mo, Ang bilis. ganito. Yung kailangan mo pag-isipan, ano yung first seconds in the video that will catch the attention of the viewer? Ano yung papanoorin ng tao na kaya lang in 30 seconds in 1 minute? But when you go to long form, people don't do this sa YouTube. No. They have to click on the video, meaning ang kailangan mo ng pag-focusan ay thumbnail design, title, hindi na siya ganito. Kasi if you watch a 5-minute or 20-minute video na sobrang bilis ng lahat, it's tiring. Nakakapagod It's tiring. siya. Yes. So it requires a different kind of flow na exciting siya, pero bigyan mo ng hinga. And when you're editing also, that's also a factor. So mahirap actually mag-transition. Ikaw ba, nahirapan ka ba being a long-form creator to become a short-form, and I mean 1-minute videos? Okay, nahirapan ka kasi ngayon daily kami sa short form, sa lahat ng platforms. At first. Pero it took a while. Took a while bago namin, 'di ba Bino, bago natin makuha talaga yung formula that works. Naalala nyo, nag-message ako sa inyo saying na pwede ko pang gayahin yung ginagawa nyo na wide. Yeah. Wide, 'di ba? Wide camera angle. Gusto ko lang i-try. Ginawa ko siya for a while. Ewan ko kung this is a me problem. Nadi-distort yung face ko ng wide angle na nag-iiba yung itsura ko. And I feel like nasa-sacrifice yung ano ng video doon. So bumalik kami sa medyo mahabang lente. Same pa rin naman, naging same yung feel ng long form namin and nanatili yung proportional lente na pagbumukhang ko. Alam mo yun? Yung mga ganung bagay hindi naman iisipin yun ng ibang tao. Pero dito na ko, pucha, weird na itsura ko dito. Ang Hindi haba nila ng ulo ko. iisipin, but maybe it subconsciously Baka nga. changes their feel towards the video. Exactly. Feeling ko ganito. Kapag ikaw, para sa pagluluto kasi, may mga sinasabi na, kapag ikaw ay galing hot kitchen, tapos pumunta kang baking and pastry, medyo mas mahirap yung transition. Pero kapag galing kang baking and pastry, nag-transition ka to hot, medyo mas madali ng konti. I feel like to a certain degree, kapag ikaw ay galing sa long form, baka mas madali ng konti ang pagpunta sa short form, pag galing kang long. Pero pagka short ka, papunta kang long, medyo mas mahirap ng konti. Bakit? Kasi feeling ko ganito. Kaya ko namang magpakita ng lumpia video in 1 minute and 30 seconds eh. Parang inuuto ko masyado yung mga tao kapag ginawa ko to in 30 minutes. Yeah. There are Diba? things na pang long form, there are things na mas okay siyang gawin ng maikli lang. Yes, oo. Tsaka kung paano mo i-hold yung retention. Honestly, hindi naman namin alam itong mga bagay na to. Shooting in the dark lang kami. And kapag maganda yung performance ng video, tingnan natin, ano ba maganda dito? Diba? Ay kung mapapansin nyo pala, no, sa conversation ay medyo pasanga-sanga kami. Medyo ganito lang siguro talaga kapag dalawa
dalawang malikotang isipan. Nagsama. Plus, nag-enjoy ako sa conversation namin kahit saan ako dalhin. Yeah. Sasakyan ko yung conversation, di ba? Nakakatawa. Bakit? Eto nga pala, pag kumuha ka ng in-house mong team, wag mong kakalimutan na ilalagay sa job description nila na dapat in-house basher sila. Puta. Kailangan yun. Tama. Lahat sila. In-house basher para antibay na ng mukha mo. Oo. Pati kayo! Sige, leche! Speaking of in-house basher, what about yung mga external bashers natin? Oh. Meron ka bang naaalala na medyo malalang sinabi sa'yo nung nagsisimula ka? Kasi I believe, correct me if I'm wrong, lahat ng tao, mag-aral kayo enough sa mga free media na makukuha nyo sa YouTube, pwede kayong gumawa ng good quality video eh. Madali lang naman yeah. Pero siguro, yung tolerance mo sa mga masasakit na bagay na sinasabi ng ibang tao sa'yo, yun yung make or break ng internet career mo. Kasi baka mamaya sabihan ka lang na ganito ka, tumigil ka na kasi ayaw mo makarinig ng ganyan. Yeah. Pero pag kaya mo i-tolerate yan, tuloy lang. I'm sure sa umpisa may ganun sa'yo. Hindi mo mawawala. Hindi mo mawawala. Hindi po. Yeah. At pag nawala yun, kabahan kayo. Yeah. Kabahan kayo. Eto sinabi sa amin ito ng isang very reliable source. Kapag maraming bashers, yung isa mong video, ang ibig sabihin lang yan, pinupush kayo ng algorithm papunta sa mga audience na hindi kayo kilala. So magandang bagay yun. Meron ako nabasa, sabi niya, kapag naglalaro ka sa video game at kasalubong mo yung mga kalaban, nasa tamang direksyon. Tama. Pag mali yung dinadaanan mo, walang kalaban dun, pre. Lipat ka. Natalo mo na lahat yan. Tama. Lagi naman silang nandyan. And the good thing about it is, yung mga comments ko, usually, they are targeted towards the recipe. Yung parang, hindi naman kasi ganyan mag-adobo sa amin. Bakit ganyan? Bakit sa akin Yeah. personal? Hindi naman kasi ganyan. So para sa akin, madali ako makaget over sa mga ganon kasi I understand healthily na we do have different takes on food. Tama. Siguro yung mas may chance na maka-affect is yung personal. There's one time, I think ito na yung pinaka ginawa kong big deal. There's one time, I had a collab with Andy Cooks. Oh my God, I haven't talked about this in public. Okay, may collab kami ni Andy Cooks. Exclusivo! Yeah. May collab kami ni Andy Cooks. Siyempre, since a collaboration, gusto namin dalhin yung branding niya and yung course. branding ko. Oo. And yung branding ko is lumpia. Oo. Okay? So, gumawa kami ng lumpia kasi, yun. Gumawa kami ng lumpia. And nung pinost namin siya, nag-viral, ang daming natuwa, ganyan. Pero may isang nag-comment. Isa. Oo. Out of the thousands of the comments. 100,000 out of thousands, may isang comment akong dinamdam. Sabi niya, page ko to. Sabi niya, Chef Andy, no offense, but next time, collaborate with someone who lives and breeds food and kaya parang a more expert on the thing. Tapos, me as a tension diffuser, sabi ko, haha, this is my page by the way, no offense. Ganon. Ay, no offense taken. Yun. Pero, hindi ko namalayan, parang 3 hours, 5 hours, yun lang paulit-ulit yung tumatakbo sa isip ko na affected pala ako. Nasa rotonda na siya. Oo, nasa rotonda na ako. Parang, uy, unti-unti, hinihila ako nito pababa. Kasi, I think, when you are, sabihin natin, public figure, magkakaroon ka na ng onting pagka-numb. Oo, pagkamanhead. Pagkamanhead. Sanay ka na. To hate comments or criticism. Kasi you have to have it. You have to have that discipline to protect you in your mental health, diba? Exactly. Pero ito nga, napansin ko na, uy, parang inisip ko to naapektuhan ako. Actually, Pinay ito. O Pinoy. Pinoy. Di ba? Ang bastos. Anyway, paano ba ako nakaget over nun? Well, gusto ko sabihin na tinulungan akong therapist ko. But the theory around it is, kinailangan kong isipin na bakit niya sinabi yon at kung totoo ba yun. So, pag nakabasa ka kasi ng hate comment or basher, pag nakabasa ka ng comment from a basher, meron kang instant, yung emotions mo, yun yung una mong mararamdaman. Ano yung reaction mo doon? Nagalit ka, nasaktan ka, Hindi mo pinipili yun eh. Lalabas na lang yun Oo, eh. hindi mo muna siya tinatry isipin na totoo ba yung comment niya. Ganon. Ito Yun agad. Ganon, Oh. galit ka agad. Pero once you sit down, really think about their comment, sometimes hindi naman siya totoo. So, for example, siguro sinasabi niya na ano ba to si Andy nakipag-collab with someone na ang kaya lang lutuin ay lumpia or mababaw lang yung appreciation with lumpia or hindi naman talaga marunong magluto. Ask yourself, lumpia lang ba talaga kaya iluto? Kaya mo iluto? Siyempre, hindi. Ulitin ko, lumpia lang ba kaya mo talaga iluto? Or hindi ka ba marunong magluto ng adobo, ng sinigang, or something more... Elevated. Something more elevated or something more complicated because that's what they're saying. Yeah. Oo. Tapos,
I mean, the answer to that, I know. It's no. I can cook more than lumpia or more elevated dishes. But I'm not showing that because my branding is accessible and kaya mong gayahin. Yes, oo. And I am cooking lumpia for Andy kasi ito yung branding eh. Yeah. Nagpapakilala ka, pinapakilala mo yung brand mo sa isang sa isang klaseng market na supposedly hindi ka kilala. Yeah. Yun Oo. Kaya kailangan yung pinaka-main branding mo. Ako kunyari magko-collab kami ni Andy or anyone with a different market. Ang gagawin ko yung pinaputok na na pork belly. Yun yung gagawin ko kasi yung mga taong baka nakakita ng video ko from years back, makuha ko uli. Ewan ko, importante yun di ba? Yeah. So, na-realize ko naman na hindi naman siya totoo. So, pero meron talaga mga times na ang comment, cringe. O kaya, she's so annoying, ganon. Again, at the end of the day, you cannot please everyone and that's it. Yeah. And you're not basically, you cannot please everyone. Totoo yan. Ako, dito sa 4 na taon ko na sa content creation, wala pa! Happy Anib. Wala pa. Thank you. Salamat. Ako, sa tagal ko na dito sa content, well, di pa naman talaga matagal, pero sabi sa'yo, pagpasok mo ng 3rd year, di mo mararamdaman, ako, personally, di ko naramdaman, okay, buhay ko na. Graduate na ako sa 4th year. Tama. Terminal na ako. Kumapal na talaga yung mukha ko. Kasi, umpisa pa lang, bago sila mag-comment sa luto ko, personal muna yung, yun yung mas obvious na kayang tirahin baboy! I mean, walang tono yung sinabi nila, pero yun yung Yun ang ramdam ko. pagkabasa mo. Oo, kasi ganun ako kanain dati sa street namin ng bata ako. Sorry. So, alam mo yun, mas nauna sa akin personal. So, plus bullied pa ako nung bata ako. So, kumapal na talaga ng kumapal yung balat at pagmumukha ko, di ba? Dumating sa point na, minsan gusto kong patulan to, pero tapos na ako dyan I mean, di naman ako dumating sa point na yun. Pero paminsan-minsan, merong mga comments sa alam kong below the belt na talaga, na alam kong kailangan kong gawa ng action. Pag mainit pa yung ulo ko, at hindi pa ako nagkakape at nakahiga pa ako, doon ko babasahin yung comment niya. Kasi feeling ko kapag nakabuelo na ako sa araw, mabait na ako. Pero pag inaantok pa ako, puyat pa ako, doon ko ngayon babasahin yung comment niya ulit at hahayaan ko yung sarili kong maramdaman. Yung dapat kong maramdaman. Okay. Tsaka ako siya ibablock. Okay, block lang. At least block. Block lang. Kasi pag nabasa ko yung sa gitna ng araw, wala lang Maraming salamat sa Panginoon at binigyan niya ako ng gantong tibay. Alam mo yun, thank you. Maraming salamat sa lahat ng bully ko. Tumawag sa aking, baboy. Ang sinasabi ko lang sa lahat ng content creators at nangangarap gusto maging content creators dyan, huwag yung pangarapin mo wala ng bashers. Yeah. Huwag yung pangarapin kasi ang ganda nga na sinabi ni Abby, pag naglalaro ka ng RPG, tapos wala ka nakakasalubong na kalaban, wrong way, pare. Oo, ang ganda nun, di ba? Wrong way yun, di ba? Dahil mong pinagdaanan, dahil mo na-achieve, dahil mong naranasan, dahil mo nakilala, na nakuha sa mundong ito. Sa lahat ba ng yun? Ewan ko sa lahat na nakausap ko dito, parang ikaw parang feeling ko, hindi dapat tinatanong ito. Wala naman dahil sa sinabi mo or what, pero feeling ko lang, parang ang positive lang kasi ng ng disposition mo. So, ang tatanong ko lang, meron ka bang pinagsisihan sa lahat ng decision na ginawa mo sa social media or anything related dito sa kung nasan ka ngayon? So, feeling ko talagang sinakyan mo lang yung wave mo at masaya ka kung nasan ka Wala sa buhay mo. Sige, sa buhay Wala mo. Wala? Oo. Talaga? Sa buhay ko wala, lalo. When it comes to content creation, wala. Lahat ng pinagdaanan ko in life, they actually helped me with the content I'm putting out right now. Tama. Kasi the content I'm doing right now, it's as polished. It's as nagagawa ko yung ganong quality of work because of everything I've been through. Editing, sabi ng mga tao, my editing is so nice. How'd you learn that? To answer that is, I worked professionally before for other people. I spent years studying editing. How do you know so much about cameras? I spent years studying cameras. Di ba? Sino hindi ko alam yun. Yeah, I spent years studying cameras and how do you cook so well? I've been cooking since I was a kid. And nagkataon lang talaga na everything that I learned or skills I honed throughout the years, nag-combine and I can put it here. So I don't think may pinagsisihan. ako. Tama, ang galing, no? Parang talagang sinadya. Alam mo, para talagang may greater plan
Di ba? Alam mo, Naramdaman ko rin yan eh. ko yan. Kasi after kong gumraduate, legit to, alam nila Alvin to, after kong gumraduate, parang ayoko na mag-culinary, ayoko na magluto, anything na may kinalaman sa pagkain kasi na-burnout ako. Nag-edit lang ako ng video. So sabi ko, gusto kong maging video editor. Hindi ako naging video editor. Pero yun lang yung ginagawa ko talaga dati. And di ko alam na magagamit ko pa rin sa simula ng... Ang galing. Para lang talagang may umaakay sa atin, no? May isa pa akong happy accident. I started content about January 2022. Yeah. Last semester ko yun in college. Ah! So, OJT season ko yun. And Okay. yung requirement namin is kailangan 3 months magtrabaho ka sa restaurant or F&B. Okay. And yung graduation namin or yung cut-off is June. So, apply ako ng apply sa mga internship, sa mga job, Unilever, Food Panda, Krispy Kreme. I applied. I attended so many interviews. Na-shortlist ako. Out of 20,000 applicants, 5 napunta ako doon. Either hindi ako natanggap or itong company na ito na tanggap na sana ako, nagka-delay-delay yung papers na May na, hindi pa ako nagtatrabaho. May, ano sunod sa May? May, June. June. May, June. Hindi na ako gagraduate kung Hindi ka hintayin ko abot. siya. Oo. So, ang ginawa kong thesis or OJT is content. So, sinabi ko sa department namin na I know this is unconventional. I know it's the case studies I'm going to do related to content creation will add good value to the libraries of careers our course can offer. Oo nga, no? Oo nga, Yeah. no? Ang galing nun. Because it's valid. Kasi content, we do marketing. Kasi we're basically sometimes selling products when branded. Well, technically, marketing ang ginagawa natin, no? We do purchasing management. Kasi pag namimili tayo ng ingredients, we check the quality. Yes. We also do business management, finance, because may pumapasok na pera and everything. Yes, oo. So, in-explain ko yun. Tinanggap. So, ang OJT ko ay Content creation. Ang galing nun, ah. At hindi ako nagtrabaho ever. Ang galing nun. So basically, pinag-graduate ka rin talaga ng content creation. Yeah. Ang galing nun, Yeah. pare. Happy accident. Ibang klase talaga. Yeah. Ibang klase. Ang galing. Kung natanggap ako sa trabaho, siguro I'd be working right now a corporate job. 9 to 5. Oh, wala sana tayo dito. Diba? Yeah. Ang galing, ang So, galing. Yung sabi mo, the greater plan. Ang galing ha, ang galing. Hindi ko, ewan ko, ang galing lang nun. Tsaka ano ang tapang mo para ilaban sa department yun na, eto, baka pwede natin gawin to. Ako, di ko gagawin yun eh. Di ko gagawin yung Nagbigay bagay ako na yun. example sabi ko, I'm working with clients. This is what I've been doing. I do checking quality of ingredients where I think I can apply the theories we learned in class in purchasing management. Ganon Ang ka galing. nerd, intellectual being. Ang galing. Sobrang galing talaga. Pero, sobrang ganda ng mga sinabi mo. And I'm sure, mga nakakaparood nito, even ako actually, dami kong nalaman tungkol sa'yo. Hindi ko naman dapat, pero hindi ko naman malalaman kung hindi tayo nag-usap ng ganito. Alam mo yun, kasi maraming beses kami nagkakatrabaho ni Abby, and hindi Yeah. naman magkakaroon ng pagkakataon sa pagkatrabaho namin na sabihin na, uy, alam mo bang editor ako dati? Alam mo yun, hindi ko naman malalaman yung bagay yun eh. And with that, may regalo kami sa'yo. Wala sa mga kaibigan natin from National. Totoo ba? Oo. Wait, alam ba nilang bibigay sa akin to? Malalaman mo. Oh, yes! Ah, Yes! ah. Oh! Ninong Rai X Abby Marquez. Diba? Napakaganda niyan. Pero wait lang, bitawan mo ang kutsilyo. Kasi ako, medyo naniniwala ako sa mga pamahiin. Kasi matanda na ako. Alam mo yung mga wag ka magre-regalo ng sapatos kasi aalis siya. Ganon? Oo. Wag ka magre-regalo ng panyo kasi paiiyakin mo siya. May niregaluhan ka ng sapatos, no? Wala. Ito nga eh. Parang meron na. Sa kutsilyo naman, huwag ka magre-regalo ng kutsilyo kasi magkakagalit kayo. May loophole ang sistema. May loophole ang tadhana. Oo. Makukuha mo tong kutsilyong ito, hindi ko to binibigay sa'yo. Kundi binibenta ko sa ito sa halagang piso. Miss Abby, bibilin mo ba sa akin ang kutsilyo ito sa halagang piso? Mahal naman. Di mo lang benching ko eh. Yan! Sabihin mo, i-declare mo sa mundo, Ninong Rai, binibili ko ang kutsilyo ito sa halagang piso. Ninong Rai, binibili ko sa'yo to ng piso. Yan! Okay. Maraming Yun, salamat. ganda. Maganda yan. We love you, National eh. Sobrang ganda niyan. Matalimyaan. Sobrang talim niyan. May kasama pang ano yan. May kasama pang band-aid kasi sure mahihiwa ka. Pakita natin. Pakita natin.
Oh! Sheesh! Hindi bagay sa akin. Hindi bagay. Hindi bagay. Nice! Thank you. Pero wait lang, may regalo pa sa'yo isa. Uwa, galing sa asawa mo yan. Galing sa asawa ko to kasi Yes! sobrang fan din talaga siya. Yes! Meron kang perfume treats dito. Thank you. Napakaganda. Link sa National at perfume treats sa baba. Miss Abby Marquez, maraming Thank salamat you, sa Ninong. oras mo. Nag-enjoy ako, marami kami natutunan. And ako, ang dami kong, na-open yung isip ko. Yes. Sa mga bagay-bagay. Thank And you. Ang sarap din kasi makipag-usap sa kapwa content creator, lalo food. Yeah. Alam mo yun, kasi minsan gusto kong makipag-usap sa hindi food para iba. Yeah. Yung nalalaman ko. Pero apparently, kahit parehas tayo technically ng ginagawa, ibang-iba rin talaga. Diba? Kasi every video na ilabas natin, may parte ng kaluluwa natin, may parte ng sarili Yeah. natin tayo inaalay sa internet. Kasama na to doon. So, kaluluwa natin pareho. So, kaluluwa ng lahat ng nandito, diba? Again, Miss Abby, maraming Thanks, salamat sa'yo. Ninong. Thank you so much sa oras na Thank in-spend mo you. dito. Sana gamitin mo sa mabuting pamamaraan lang ang kutsilyo. Oh. Sana yan lang. And ayun, mga inaanak, maraming salamat sa panonood. Follow kayo kay Abby Marquez kung hindi ka pa nakafollow. Pero malamang nakafollow ka na, di ba? Meron ka bang gustong i-promote? Baka may pelikula ka o album na lalabas? Oh, wala naman. Follow lang. Follow on Facebook and Abby Marquez on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. Yan, di ba? Malay nyo, next time mag-long form na to. Di ba? Malay nyo. Yung isa nga dyan, naglo-long form na. Oh. Napanood ko yun, pare. Napanood ko yun. Again, mga inaanak, maraming salamat hanggang sa muli. Kami ay magkukwentuhan muna kasi nabitin kami. So, yung ginawa namin lumpia, lutuin nyo. And ayun, again, I love you all mga inaanak. Thank you again, Miss Abby. Sa mabuti lang gagawin to. And eto, Yes. pwede ihalo sa tsaa yan. Oh, masarap yan sa tsaa. Sira, Hindi, oo nga. papatayin mo Hindi, pa. tatry ko. Tinan mo. Wag, wag. O di wag. Gago ka pala eh. Cut na nga.